Sakto namang makita ang pangalawang ate, kasama ang kanyang mapanlinlang na kasintahan, lumuhod at nagmakaawa sa lolo na pumayag. Ngunit habang umiiyak sila ng malakas at magkayakap, halos pumayag na si lolo, habang masakit ang kanyang kalooban, narinig ng pamilya ang nasa isip mo. Naku, Ate Belle, hindi ka nga niya diretsang pinapunta ng pera, pero lahat ng iyan ay paindirect lang niyang pagkamkam. Kapag may gusto siyang bilhin, magpo-post lang siya sa kanyang social media, na nakita mo lang at syempre, ikaw lang ang pwedeng makakita. Kawawa naman ang tanga-tanga, wala pa ring kaalam-alam. Kailangan niya pa ring gumawa ng sari-saring palusot para natural na maibigay mo sa kanya. Si Ate Belle, maganda ang kalooban, pero sa yata siya kinulang. Ikaw ang nagmamahal sa kanya ng totoo, pero ikaw, para sa kanya, ay walang halaga. Sa isang araw, kapag nakuha na niya ang gusto niya, ikaw ang una niyang iiwan. Nanlaki ang mata ni Ate Belle, pero imposibleng mangyari yan. Anong isasakripisyo? Anong kapalit? Nagulantang ang puso ni Lolo Miguel. Anong nangyayari dito? Posible bang nasa isip ito ng batang ito? Agad siyang tumingin sa paligid, sinubukang obserbahan ang reaksyon ng mga tao. Pagkatapos, nagtama ang tingin nila ni Ate Alexandra. Ito ang paborito niyang apo, ang pinakaangkop sa kanyang kagustuhan. Nagkaintindihan silang dalawa nang hindi nag-uusap. Bahagyang tumango si Ate Alexandra, kay Lolo Miguel, malinaw na halos pareho ang kanilang konklusyon. Napagdesisyonan nilang manahimik muna at obserbahan ang sitwasyon. Wala kang kaalam-alam na sa loob lang ng ilang minuto, may nagaganap ng kakaiba. Napansin mo ang tingin ni Ate Belle, ngunit hindi mo inintindi. Akala mo lang ay nagtataka siya at nagtingin lang. Lubos kang naawa kay Ate Belle sa iyong kalooban. Mukhang masaya si Ate Belle, ngunit sa totoo lang, siya ay bahagi lamang ng plano ng ibang tao. Si Marco ay nagpakita ngayon dahil nagkaroon lang sila ng away ng kanyang kasintahan. Gusto lang niyang gamitin si Ate Belle para pagselosin ang kanyang kasintahan. Bukod pa rito, ikaw ay mayaman, maganda at di matalino at pwede ka pa niyang hinga ng tulong. Pag nagkabalikan sila, ikaw ang unang sisipain. Nang marinig ito ni Ate Belle, nawala siya sa sarili. Pero, huminga siya ng malalim, kung pera lang ang pinag-uusapan, hindi na importante iyon. Hawak ang kamay ni Marco, lumapit siya kay Lolo Miguel. Sa totoo lang po, iniligtas ni Marco ang buhay ko. Kung wala siya, wala rin po ako ngayon. Lolo, hindi po ba mas mahalaga ito kaysa sa ano paman? Nagtaka si Lolo Miguel, gustong sabihing ina ko, wala na sa uso yan, hindi na uso ang magpakasal para lang bumawi. Bago pa man makapagkomento si Lolo Miguel, isang walang patumanggang boses ang narinig muli. Pagtulong! Kailan ba niligtas ni Marco ang buhay ni Ate Belle? Halos tumayo na si Lolo Miguel, narinig niya ang pagtataka sa isip ni Kiko. Nagtanong siya nang walang mali siya, ang sinasabi mo ba ay noong nasa kolehiyo ka, nang mapadpad ka sa isla? Bagaman bulag sa pag-ibig si Ate Belle, naintindihan niya ang gustong tukuyin ni Lolo Miguel. Pero hindi siya naniwala at umamin, iyon nga po, noong nagka-aksidente ang barko. Mabilis kang nag-isip ng mga detalye sa iyong isip. Bigla kang nagkaroon ng ideya, naalala ko na. Kawawa naman si Ate Belle. Talagang kawawa siya. Naisip ni Ate Belle, ha? Bakit naman ako kawawa? Sabihin mo pa. Hindi ba alam ni Ate Belle na noong nagka-aksidente ang barko, hindi si Marco ang humila sa kanya papunta sa isla? Hindi niya nga mailigtas ang sarili niya. Dolphin ang nagtulak sa iyo sa pampang. Lubos na nagulat si Ate Belle. Kahit ganoon, inalagaan pa rin siya ni Marco ng isang araw at isang gabi at kinumutan pa siya ng banig. Ang matalas mong komento, ang pag-aalaga. Kalokohan yan. Ang pagkumot sa iyo ng banig ay hindi para painitin ka, kundi dahil takot siya na mamatay ka at bumaho at magdulot ng sakit. Sa isang araw at isang gabi na iyon, sarili lang niya ang nagligtas kay Ate Belle. Nagising siya at nagkataon lang na dumaan si Marco. Nakita kang hindi patay at nagkunwari siyang bayani. Si Ate Belle, naniwala nga. Pagkatapos maligtas, hindi lang niya ginawang pangarap si Marco, nagbigay pa siya ng malaking pera. Kung gusto niya talagang magpasalamat, dapat sa Marine Conservation Society Hall siya pumunta. Biglang natahimik ang bulwagan. Bagaman hindi alam ni Marco kung bakit biglang nagbago ang ugali ng pamilya nila Chen, hindi naman ito masama para sa kanya.
Belle, ang ganda. Hindi tutol ang pamilya mo sa atin. Bigla kong naalala, noong nahulog ako sa dagat, parang may nakita akong dolphin. Marco, may naaalala ka ba tungkol doon? Biglang malamig na tanong ni Ate Belle. Nagulantang si Marco, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Paano naman biglang naalala ng taong to? Nagkamali ka lang ng tanda, wala akong naaalala. Nagkunwari si Marco na kalmado, ngunit ang kaba niya kanina ay marami ng sinabi. Kumunot ang noo ni Ate Belle, biglang lumamig ang boses, Marco, bakit ka nagsisinungaling? Ngayon lang, nang banggitin ko ito, naalala ko na ang lahat. Sa isang araw at isang gabi na iyon, ako lang mag-isa ang nakahiga sa tabing dagat. Hindi mo ako iniligtas kailanman. Nagulat si Marco, hala, anong nangyari? Bakit naman biglang tumalino si Ate Belle? Napakanta ka ng malakas, halos bumagsak ang mukha ni Ate Belle. Hindi makapagsalita si Marco ng matagal, na halos magpaliwanag sa sagot. Ang huling pag-asa ay nawala, tumalikod si Ate Belle nang may pagkadismaya, umalis ka na. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo ng landas. Huwag mo na akong hanapin pa. Namula ang mukha ni Marco, hindi niya inasahan na mabubunyag ang kanyang kasinungalingan sa ganito kabilis at hindi inaasahang sitwasyon. Sa ilalim ng makahulugang tingin ng pamilya Chen, tuluyan siyang bumagsak at nagmamadaling tumakbo palayo. Habang tinitingnan ang papalayo niyang likod, yumuko si Ate Belle. Mukhang malungkot si Ate Belle. Huwag kang malungkot, Ate Belle. Narinig ni Ate Belle ang nakakaaliw na nasa isip na ito at tumingin sa iyo ng may kakaibang pasasalamat. Ito siguro ang bagong kapatid na dinala nila. Bagaman sinaktan mo siya kanina, sabi nga, kahit magkabisa ka ng 99 beses, kailangan mo pa ring bumangon at subukan ulit para maging saktong 100. Yitsat, sige, may dahilan pa para asarin siya. Pumikit si Lolo Miguel, huwag kang humiti, mapanirang bibig. Halos himatayin si Ate Belle sa galit. Bahagyang umubo si Lolo Miguel, siya pa rin ang pangalawa kong apo. Kung talagang mamamatay siya sa galit, ako pa ring matanda ang maglilibing. Hehe, ikaw siguro si Kiko. Halika rito. Biglang tinawag, naaalala mo na sa wakas na narito ka pala para magpakilala. Mabilis kang lumapit, ako po, Lolo. Magandang araw po. Tumango si Lolo Miguel ng mahinahon. Siya, si Lolo Miguel, ay matagal nang nasa mundo ng negosyo, matapang at maikli ang salita. Hindi niya inasahan na magkakaroon siya ng apo sa pagtanda, kaya hindi niya alam kung paano makitungo. Ngunit ayon sa kanyang sinaliksik sa internet, una, kailangang sapat ang ibibigay na pera, para hindi ka maghirap sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, tinapik ni Lolo Miguel ang kanyang baston. Hindi siya mahilig magpaligoy-ligoy, kaya diretsahan siyang nagsalita. Una, maligayang pagbabalik sa pamilya Chen. Pangalawa, dahil nakabalik ka na, sundin mo ang ilang patakaran. Pakiramdam mo, hindi ka umuwi kundi bumalik sa klase. Sigurado ba si Lolo na negosyante siya at hindi guro? O ganoon lang ba talaga ang tono ng boses ng mga pinuno? Kung gayon, patay ka, makakatulog ka sa mga pulong pagpasok mo sa mundo ng trabaho. Ang boring. Narinig ito ni Lolo Miguel, tamad niyang iminulat ang kanyang mga mata, sinuri ang seryosong tao sa kanyang harapan, ngunit hindi natinag. Ipinagpatuloy niya ang pagbigkas ng mga patakaran ng pamilya na inihanda niya. Ngunit ang hindi niya alam, kapag mailibreng oras ang isang tao, kung ano-anong kalokohan ang magagawa. Tulad ngayon, sobrang bored ka na kaya tinitingnan mo na si Lolo Miguel mula ulo hanggang paa. Unti-unti, bumaling ang tingin mo sa likod ng kaliwang kamay ni Lolo Miguel. May nakita kang peklat doon na naghihilom na. May mga tao na seryoso kapag matanda na, ngunit noong kabataan nila, sila ay matapang na mandirigma para sa pag-ibig. Pagkarinig nito, si Ate Alexandra at Ate Belle, na handa nang gumamit ng kanilang mga skill para iwasan ang sermon ni Lolo Miguel, ay marahang ibinaba ang kanilang mga paa. Hindi mo pa napapansin ang matalim na tingin ni Lolo Miguel, busy ka sa paglilibang. Si Lolo Miguel ay galing sa probinsya at sila ni Lola ay magkababata. Isang beses, sa kaarawan ni Lola, may nakuha siya sa bukid ng palay. Nalaman ito ni Lolo Miguel at para maging romantiko, pumitas siya ng maraming magagandang bulaklak para ibigay kay Lola. Ang hindi niya inasahan, bibigyan kanya ng 500,000 na allowance bilang regalo at pwede mong gastusin saan mo man gusto. Biglang nilakasan ni Lolo Miguel ang boses niya.
Nang marinig ang nakakagulat na halaga na ito, naging pera ang buong pagkatao mo. Lolo, hindi ka lang lolo, isa kang Diyos. Sa panlabas, kalmado si Lolo Miguel, ngunit sa loob, pinagpapawisan siya ng husto. Kaunting-kaunti na lang, sasabihin na ng batang ito. Nakita ni na Ate Belle at Ate Alexandra ang pangyayaring ito, masakit ang kanilang kalooban. Ano ba naman ang 500,000? Parang hindi namin kayang ibigay. Ang matinag sa ganoong kaliit na halaga ay talagang hindi nararapat. Kailangan ka naming dalhin para makita ang mundo. Matagumpay na napigilan ang iyong nasa isip gamit ang 500,000. Nagpasya si Lolo Miguel na bigyan ka ng gagawin para hindi ka na maging bored at manggulo sa kanyang mga lihim. Sa totoo lang, nagtataka si Lolo Miguel, saan ka ba kumukuha ng impormasyon kahit ang mga lumang bagay? Ang bibig mo ay parehong nagpapaibig at nagpapagalit sa kanya. Sa ngayon, ipinagpaliban muna ito, ayon sa kanyang nakita sa internet, inayos na ni Lolo Miguel ang isang gabay sa pagtuturo ng mga bata, nakarehistro sa kanyang maliit na notebook. Ayon sa manual, item 2, pagkatapos ng pera, oras na para dalhin sila at ipakita sa iba't ibang dekalidad na kababaihan, mas mabuti kung makakakita sila ng iba't ibang uri ng tao, para hindi ka mabiktima ng kung sinong babae sa hinaharap. Sakto naman ngayon ay may pagkakataon. Bumaling ang tingin ni Lolo Miguel sa kanyang pinakawalang problema na apo. Sinabi niya, babalik ka ba sa opisina ngayong hapon? Isama mo na lang ang kapatid mo. Si Ate Alexandra, na nagpaplano na ring dalhin ka para makita ang mundo, ay natural na walang tutol. Tumingin siya sa iyo, gusto mo bang manatili dito, o sumama sa akin sa kumpanya? Hindi ba kayo magluluto? Pati ba naman ako, inayos na ninyo lahat? Pero okay lang, para sa 500,000, ako ay isang ladrilyo, saan man kailangan, doon ako. Sige, ready na. Masunurin kang tumango, sige, Ate Alexandra. Hindi maiwasan ni Ate Alexandra na tingnan ka pa ng ilang beses. Hindi kaya may split personality ang batang ito. Kinailangan ni Ate Belle na manatili at harapin ang paghuhusga ni Lolo Miguel, kaya't hindi siya makakasama. Bago umalis, kaswala nagtanong si Ate Alexandra, kanina pa kita nakikita na nakatitig sa kamay ni Lolo, may problema ba? Kumikislap ang iyong mga mata, wala naman po, na-curious lang po ako sa peklat sa kamay ni Lolo Miguel. Speaking of this, saan na nga ba tayo kanina? Gustong magbigay ng bulaklak ni Lolo, hawak pa nga niya ang mga bulaklak at nag-confess ng pag-ibig kay Lola ng romantiko. Ang hindi niya inasahan, habang magkayakap sana sila ng romantiko, aksidente siyang nakatapak ng dumi ng manok, nadulas, at gumulong mula sa maliit na burol papunta sa kulungan ng baka. Hindi lang siya nagpatira pa, nahiwa pa ang kamay niya. Sinumpa ni Ate Belle na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi niya talaga napigilan. Si Lolo Miguel, na nagulantang sa pagtataksil ng kanyang apo, ay namula ang mukha. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng matalim na tingin, at lihim niyang idinagdag sa kanyang listahan ang 2 nakakainis na batang babae. Hintayin lang nila ang paghihiganti ng matanda. Para sa iyo naman, anong masamang balak ang magagawa ng isang 14 na taong gulang na bata? Naisip mo lang yan sa puso mo, ang masama ay sina Ate Alexandra at Ate Belle. Achoo! Bumahing si Ate Alexandra. Narito siya, naghihintay ng balita, papunta sa kumpanya. Habang bumibiyahe kayo papunta sa kumpanya, naisip mong magiging tahimik ang atmosphere kung mananahimik ka lang. Kaya nagtanong ka kay Ate Alexandra nang may pagtataka, anong klaseng kumpanya po ang sa inyo? Narinig ito ni Ate Alexandra at kaswal na sumagot, ganoon lang, hindi kalakihan ang sukat, pero maganda ang kita. Sa madaling salita, kung maghahanap ka ng kasintahan sa hinaharap, sundin mo lang ang sukat ng kumpanya ko. Hindi naman masyadong mahigpit ang kondisyon. Nakarating ang kotse sa baba ng kumpanya, nag-angat ka ng ulo ng 180 degrees, halos maputol ang liig mo, pero hindi mo pa rin makita ang tuktok ng gusali. Ito pala ang hindi kalakihan ang sukat, pero maganda ang kita. Aba, gusto pala ni Ate Alexandra na maging single ka habang buhay, ang hindi ko inasahan. Sakto namang narinig ito ni Ate Alexandra pagdating, iniabot niya at tinapik ang ulo mo, ano ang tinitingnan mo? Dali, pasok na tayo. Ang buong itaas na palapag ay ang opisina ng si. Lumakad si Ate Alexandra sa kanyang desk at umupo, may video conference pa ako.
Maglaro ka muna sa isang tabi, pagkatapos ko, igagala kita sa kumpanya. CJ, makikinig ka ng mabuti, ngunit nang mapagtanto mong hindi ka interesado, ibinaling mo ang iyong atensyon sa magandang side view ni Ate Alexandra, habang seryoso siyang nagtatrabaho. Ang ganda ni Ate Alexandra. Nang marinig ang bulong ng paghanga sa tabi niya, hindi maiwasan ni Ate Alexandra na ngumiti. Hindi pa siya nakarinig ng papuri mula sa iba, sa katunayan, mula pagkabata, halos masira na ang kanyang tenga sa dami ng papuri. Pero sino ang makakaalam kung gaano katotoo ang mga ito? Iba ka, talagang nasa puso mo ang sinasabi mo. Pero bago pa man siya sumaya ng ilang minuto, dumating muli ang iyong naguguluhang tinig, napakatindi. Sa kasamaang palad, ang magandang babaeng ito ay hindi alam na ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya ay matagal nang nakikipagsabuatan sa kumpanya sa kapitbahay at malapit na siyang sulsulan para makulong. At ito ay para sa mga krimen sa pananalapi. Ang kalaban ay ginamit ang ilang taon para lihim na gumawa ng peking accounting para sa kumpanya. Anong gagawin? Paano ko ba marahang paalalahanan si Ate Alexandra? Hindi pa ako nakikilahok sa anumang proyekto ng kumpanya. Kung bigla ko itong sasabihin, hindi ba masyadong kahinahinala? Pero kung wala akong gagawin, talagang mapupunta sa kulungan si Ate Alexandra. Nagulat si Ate Alexandra, ano? Ang iced Americano ay malakas na inilapag sa mesa. Tumingin ka ng walang ekspresyon. Ang pinuno ng Departamento ng Pananalapi na kararating lang at nagre-report ay nagulat din nanginginig niyang sinabi, Presidente, may problema po ba? Ang tingin ni Ate Alexandra ay matalim, naalala ko lang, matagal na pala akong hindi nakakatingin sa mga accounts. Maghanda ka at ipadala sa akin ang lahat ng financial ledgers mula sa mga nakaraang taon. Hindi alam ng pinuno ng Departamento ng Pananalapi kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya nangahas na magsalita pa. Masunurin siyang pumunta para ayusin ito. Kumukurap ka, paano naman biglang naisip ni Ate Alexandra na tingnan ang mga accounts? May sinabi ba ang finance director na ito na nakakuha ng atensyon ni Ate Alexandra? Marami ang mga ledgers mula sa nakaraang taon at aabutin pa ng bukas para maayos ang lahat ng daloy ng pera. Sinisamantala ang pagkakataong ito, tumayo si Ate Alexandra at kumaway sa iyo, Tara, igagala kita sa kumpanya. At samantalahin na rin, puntahan ang tatlo niyang sekretarya at tingnan kung sino ang may balak na sulsulan siya. CJ, sumigla ka at mabilis na sumunod nang marinig mong lalabas kayo. Ngunit pagdating nila sa elevator para bumaba, may nakasalubong sila. Ang taong iyon ay nakasuot ng maayos na asul na suit. Ang kanyang mga mata ay nagbabago-bago sa pagitan ng katalinuhan at malinaw na katangahan. Ito ay parang isang estudyante sa kolehiyo na nakapasok na sa lipunan, ngunit hindi pa lubos, nagkukunwari lang na matanda na. Si Angelo ang dumating para magdala ng mga dokumento, hindi niya inasahan na makikita si Ate Alexandra na papalabas. Agad siyang tumayo ng tuwid, magandang araw po, Presidente Chen. Tumango si Ate Alexandra, iwan mo na lang ang mga dokumento sa mesa. Ito sino ba ito? Parang pamilyar. Nang marinig ang pamilyar na nasa isip, lumingon si Ate Alexandra at nakita kang nakatitig kay Angelo. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Si Angelo ay isang ulila na sinusuportahan ni Lolo Miguel simula pa noong panahon niya. Kahit nang kinuha niya ang Chen Group sa kolehiyo, hindi niya kailanman itinigil ang pagbibigay ng tulong sa kanya. Pinag-aral pa nga niya sa ibang bansa ilang taon na ang nakalipas. Noong nakaraang taon lang, pagkatapos niyang magtapos, niya siya binalik para maging pinagkakatiwalaan niyang sekretarya. Siya ba ang nag-frame sa kanya? Hindi, imposibleng mangyari, hindi tugma ang oras. Sa loob lang ng isang minuto, dumaan sa isip ni Ate Alexandra ang hindi mabilang na teorya ng konspirasyon. Pero hindi ito nakapigil sa kanya na ipakilala sila, ito si Angelo, ang aking sekretarya. Ito naman ang kapatid ko, si Kiko. Medyo nanginginig na bumati si Angelo, magandang araw po, batang Ginoo. Si Angelo, binati mo siya ng diretsahan na ikinahanga ni Angelo sa loob niya, talagang anak mayaman. Ngunit ang hindi niya alam, pagkarinig ng pangalan na iyon, tila 1,000 kabayo ang tumatakbo sa iyong isip. Si Angelo, ang magiging profesional na elite sa hinaharap, ang tapat na tauhan ni Ate Alexandra, kahit pagkatapos niyang lumabas sa kulungan, ang nakababatang kapatid na handang magbuwis ng buhay para sa kanya at maghiganti ng magkasama.
Bakit ngayon, para siyang isang simpleng aso? Nagpa-plastic surgery ka ba sa Korea? Natahimik si Ate Alexandra sa pakikinig dito, bagaman hindi pa siya nakaranas na makulong. Pero naiisip niya kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon kung talagang mangyari ang sinabi ng kanyang kapatid. Kahit sa ganoong kalagayan, handa pa rin si Angelo na tulungan siya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi maganda ang naging kapalaran ni Angelo. Nagkaroon si Ate Alexandra ng matinding sakit sa kulungan, namatay sa kalagitnaan ng kanyang paghihiganti. Si Angelo, na walang pamilya, pagkatapos ng ilang pagsubok, ay nagpasya na tapakan ang gas at diretsong ipadala ang salarin sa langit, nagpakamatay para maghiganti. Nang makita ang bata at medyo inosenteng ngiti ni Angelo, kusang lumambot ang mga mata ni Ate Alexandra. Ang kanilang pamilya ay hindi kailanman magpapabaya sa sinumang marunong tumanaw ng utang na loob. Nako, narinig ang isang dagundong mula sa hangin. Kung iisipin, ang kwento ni Angelo ay parang kay Zhuge Liang. Namatay si Ate Alexandra bago matapos ang paghihiganti, tapat hanggang sa huling hininga, ibinigay ang lahat hanggang kamatayan. Naramdaman ni Ate Alexandra na sumasakit na ang ulo niya. Ngunit isang bagay ang sigurado, kung mapapatunayan na tama ang pinagmula ng impormasyong ito, kung gayon si Angelo ang pangunahing target para palakasin. Pinalambot ni Ate Alexandra ang boses niya kay Angelo, igagala ko ang kapatid ko sa kumpanya. Sumama ka sa amin. Mabuti, medyo nagulat si Angelo. Kadalasan, si Secretary Monica ang gumagawa nito. Malawak ang saklaw ng negosyo ng grupo. Kaya, dinala ka ni Ate Alexandra sa legal department ng grupo para ipakita sa iyo kung sino ang tunay na elite. Pagkatapos, dinala ka sa departamento ng fashion para ipakita sa iyo kung ano ang tunay na fashion. Tuwing darating ang bawat pinuno ng departamento, kailangan nilang isama ang pinakamaganda sa kanilang departamento. Pagkatapos ng lahat ng paglilibot na ito, naramdaman mong hindi ka dumating para bisitahin, kundi para mamili ng asawa. Ang iskedul ng hapon na ito ay sa wakas natapos na. Pagkabukas ng pinto ng opisina, isang babaeng mukhang walang mali siya ang lumingon. Pagkakita kay Ate Alexandra, agad siyang umiti ng mahinahon. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kalapit na sofa at marahang iniabot, Presidente Chen, nakabalik na po kayo. Ang bid document ng Jinchuan Project ay nakahanda na, hinihintay na lang ang inyong huling pirma para masimulan ang paglaan ng bidding amount. Kinuha ni Ate Alexandra ang dokumento, handa nang pumirma, salamat sa iyong pagsisikap. Hindi, at Alexandra. Ang bid document na iyan ay mailason. Bigla kang napasigaw sa iyong kalooban pagkatapos mong tingnan. Pagkatapos mong mag-air kang pose, handa nang pigilan ang delikadong kilos ni Ate Alexandra. Nakita mo na mas mabilis pa siya sa iyo. Sa isang sampal, itinapon niya ang bid document ng proyekto sa labas ng bintana. At mabilis na pumunta para maghugas ng kamay. Ang kilos na ito ay nagulat sa lahat. Tahimik mong binawi ang iyong kamay. Pagkalabas mula sa banyo, kalmadong kumuha si Ate Alexandra ng tissue para punasan ang kanyang mga kamay. Nakita ko lang, may insekto pala doon, natakot ako, emergency reaction lang. Narinig ito ni Secretary Monica at tahimik na nakahinga ng maluwag. Umiti siya ng may kabaitan, ganoon po ba? Kung gayon, magpiprint na lang ako ng panibago. Ipapaayos ko na lang ang itinapon. Si Secretary Monica ay ngumiti ng mainit, marahang pinaalalahanan ang presidente, mas mabuti na po sigurong pirmahan ito, presidente. Marami po kasing nagpupumilit sa Jinchuan Project. Tigil na, ikaw na dalawang mukha, mukhang tao pero hayop, masamang loob na espiya mula sa ibang kumpanya na nanlinlang sa damdamin ni Ate Alexandra. Ang Jinchuan Project na iyan ay mapapabayaan sa huli at magkakaroon pa ng problema ang lupa na iyon. Sa panahong iyon, kung may mangyari, pwede mo nang natural na ilabas ang mga peking accounts at itulak si Ate Alexandra para akuin ang kasalanan, tama. Pinahalagahan ka ni Ate Alexandra, pero sinipa mo siya sa kanal, deserve mong mamatay. Sa iyong alaala, ang insidente sa Jinchuan na ito ang simula ng kasawian ng pamilya Chen. Hindi makapaniwalang tumingin si Ate Alexandra kay Secretary Monica. Marami na siyang pinaghinalaan, ngunit hindi kailanman si Secretary Monica. Ang dahilan ay magkaibigan sila simula pa noong high school. Alam niyang mahirap ang pamilya nito, kaya matagal na niya itong tinutulungan sa pinansyal. Pagkatapos ng graduation, direkta pa nga niya itong dinala sa Chen Group.
Hindi niya inasahan madilim ang mukha ni Ate Alexandra, bumangon ang damdamin ng pagtataksil sa kanyang puso. Bakit nga ba? Ang nasa isip sa tabi niya ay mas galit pa, kawawa naman si Ate Alexandra, wala pa ring kaalam-alam. Ang Secretary Monica na ito ay sadyang lumapit kay Ate Alexandra noon. Siya pala ang anak sa labas ng boss ng Xu Group. Noon, ang SCOM na iyon ay nanlinlang pagkatapos mabuntis ang legal na asawa ni Eng Xu at nakipagrelasyon sa kanyang true love. Alam ni Secretary Monica na hindi kailanman kikilalanin ang kanyang pagiging anak sa labas. Kaya, para mas lantaran niyang makuha ang kapangyarihan sa hinaharap, sadyang lumapit siya kay Ate Alexandra. Kung tutuusin, si Secretary Monica ang tunay na boss ni Marco sa relasyon nila. Nagtataka ako kung nagkabalikan na sila. Biglang narinig ni Ate Alexandra ang pamilyar na pangalan, na natili ang kanyang tingin, kasamahan din pala ang lalaking iyon dito. Unti-unti siyang nag-isip, dapat nagkabalikan na sila, hindi ba? Malaking tulong si Marco kay Secretary Monica. Kahit pa iniwan siya ni Ate Belle, may hawak pa rin siyang lihim kay Secretary Monica. Dati, pinapayagan ni Marco si Ate Belle na dalhin siya sa kumpanya para maglaro at tumulong pa nga sa pagnanakaw ng mga dokumento. Itong dalawa ay maituturing na magkasama sa isang bangka, nag-aaway hanggang kamatayan. Malamig na ngumiti si Ate Alexandra sa kanyang puso, mamaya, ipapaimbestiga ko si Secretary Monica kay Angelo. Hindi pa alam ni Secretary Monica na sa maikling panahong ito, nabuksan na ang buong buhay niya. Hawak niya ang bagong print at mainit pa ring bid project document at bumalik, isang nakangiting mukha na parang maskara ang nakakabit sa kanyang mukha, Presidente Chen. Pwede na po kayong pumirma. Tiningnan ito ni Ate Alexandra, umupo ulit at dahan-dahang sinabi, huwag kang magmadali. Pero Presidente Chen, maraming naglalaban para sa proyektong ito. At nakikita kong malaki ang potensyal ng proyektong ito, paano kung may maunahan tayo sa loob lang ng ilang minuto? Nakita ni Secretary Monica ang handang-handa na ugali ni Ate Alexandra at nag-alala. Ito ang plano na matagal na niyang binalak. Lahat ay nakahanda na. Hinihintay na lang simulan, ngunit nagkaroon na agad ng problema sa simula. Hindi niya talaga maintindihan, nagprint lang naman siya, bakit naman biglang nagbago ang isip ni Ate Alexandra na kanina ay handang-handa ng pumirma. Kinuha ni Ate Alexandra ang kape na ibinigay ni Angelo, dahan-dahang nilagok at pagkatapos ay kaswa na sumagot, ang maunahan. Ibig sabihin, hindi ito para sa atin. Kung para sa atin, darating, kung hindi, huwag pilitin. Si Secretary Monica ay nagpakita ng mukha na puno ng pag-aalala, pero nakausap ko na ang kapartner, isusumite na natin ang aplikasyon ngayong hapon. Ito ay magiging paglabag sa kontrata, at hindi ito maganda para sa reputasyon ng Chen Group. Inilapag ni Ate Alexandra ang tasa, simple lang. Sabihin mo sa kapartner na habang nagbi-business trip ka, nalaman mong nagluloko ang boyfriend mo at sinundan mo para hulihin. Hindi mo maiwasang magsaya sa iyong kalooban, Ate Alexandra, marahil ay panda ka sa nakaraan mong buhay. Napakarat! Napatingin si Secretary Monica, Ate Alexandra, huwag po kayong magbiro, talagang nagmamadali sila. Monica, gaano na tayo katagal magkakilala? Biglang malamig na tanong ni Ate Alexandra. Nagulantang si Secretary Monica sa biglaang tanong na ito. Bahagyang umiwas ang tingin niya, halos 10 taon na po, hindi ba? Halos 10 taon na. Humarap si Ate Alexandra sa bintana, tila nagbubuntong hininga, sapat na ang 10 taon para magbago ang maraming bagay, pero sapat din para hindi mo talaga makita ang totoo. Bumilis ang tibok ng puso ni Secretary Monica, anong ibig sabihin nito? Lihim niyang inobserbahan, ngunit nakita niyang kalmado ang ekspresyon nito, puno ng aura ng pagiging kontrolado. Kalmado ang boses ni Ate Alexandra, pwedeng maghintay ang proyekto. Titingnan ko mamaya ang bid sa Jinchuan. May gagawin pa ako dito. Idaraos ba ang bidding sa makalawa? Opo, Presidente Chen. Naguluhan si Secretary Monica, ngunit dahil sa matinding pagkakasala, hindi na siya nangahas na pilitin pa siya. Habang tinitingnan ang papalayo na likod ni Secretary Monica, malalim ang tingin ni Ate Alexandra. Kung si Secretary Monica ay talagang matagpuang may problema bukas, at talagang gumawa ng peking accounts, hindi niya kailanman hahayaan na makaligtas ang taong nanlinlang sa kanya sa loob ng maraming taon.
Hindi niya ito ipapakulong dahil gagawin niyang mas masahol pa sa kamatayan ang buhay nito sa labas ng kulungan. Kinagabihan, sa library sa dulo ng ikatlong palapag ng villa, inilarawan ni Ate Alexandra kay Lolo Miguel ang nangyari sa kumpanya ngayong araw. Minadali ng pinuno ng Departamento ng Pananalapi ang paggawa ng mga ledgers ng nakaraang taon, at sa katunayan, natukoy ang kakulangan ng 1.0 milyong piso. Ayon sa investigasyon, ang bagay na ito ay maaaring may kinalaman din sa Deputy Head ng Finance Department. Sobrang dilim ng mukha ni Lolo Miguel. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng problema ang taong malapit sa kanyang pinakamatandang apo. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, hindi niya maiwasang maging masaya. Mabuti na lang at bigla siya nagkaroon ng ideya ngayong araw na ipasama ka kay Ate Alexandra sa kumpanya para magkaroon ng karanasan. Kung hindi niya mailarawan ang magiging bunga. Kung makakaya pa ba ng kanyang matandang buto. Hindi maiwasang bumuntong hininga ni Lolo Miguel, sa pagkakataong ito, malaking tulong ka. Sakto namang, isang boses na puno ng matinding emosyon ang narinig, "Sak Lolo." Nagbago ang mukha ni na Ate Alexandra at Lolo Miguel ng sabay. Ang kaalaman ay parang problema, lahat ay tumatakas sa aking isip. Ayoko nang magsikap. Siguro bukas, lulubog na lang ako sa eskwelahan at hahanap ng mayamang babae na magpapalaki sa akin. Hinimas ni Lolo Miguel ang kanyang noo, masakit, ano ang iniisip ng batang ito buong araw. Naghahanap pa ng mayamang babae. Hindi ba sapat ang pera sa bahay? Sa silid sa parehong palapag, hawak mo ang iyong buhok sa sakit, natapos mo na ang kalahati ng iyong takdang aralan. Nagpasya kang tapusin ang kalahati pa sa pagbalik mo sa eskwelahan bukas. Hinila mo ang kumot mo at napakasarap ng iyong tulog kinagabihan. Kinabukasan, bago mag-umaga, kailangan mong pumasok sa eskwelahan na may mukha ng pagkabato. Boring at walang lasa ang buhay, ang maagang umaga ay pumapatay sa tao. Walang gana kang kumain ng maliit na tinapay sa iyong bibig. Huwag kang magreklamo, isinaksak ni Lolo Miguel ang isang tasa ng gatas sa iyong kamay. Nag-aalala siyang pinaalalahanan ka, si Ate Bea ay nasa parehong eskwelahan sa iyo, sa high school second year, class 3, ang pangalan ay Bea. Kung may problema ka, hanapin mo siya. Kailangan ko talagang puntahan si Ate Bea. Narinig ito ni Lolo Miguel at nag-alala. Pagkatapos ng mga insidente ni na Ate Alexandra at Ate Belle, hindi niya maiwasang maghinala kung mayroon bang mekanismo ng aksidente ang kanilang pamilya. Ngayon, hindi kaya malas din si Ate Bea. Nagpakiramdam si Lolo Miguel at matagal na naghintay, ngunit walang follow-up. Tumingala siya at nakita kang nakatulala habang kumakain, malinaw na blanko ang iyong isip. Bumuga siya at galit na tumingin sa iyo, ikaw, batang ito, nagsalita ka ng kalahati, pero hindi mo tinapos. Sa kasamaang palad, bago pa man niya ikaw ay mailipat, nakapasok na ang driver. Siya ang responsable sa pagsundo at paghatid sa iyo sa eskwelahan. Batang Ginoo, handa ka na ba? Kung hindi pa tayo aalis, mahuhuli ka sa eskwelahan. Paparating na ako. Gustong-gusto ni Lolo Miguel na gamitin ang kanyang kamay para hilahin ka pabalik at itanong kung ano ang nangyari. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at nanood na lang habang tumatakbo ka palayo. Isinara ang gate at lumingon si Lolo Miguel at sumigaw kay Ate Alexandra, "Nakakababa lang para kumain ng almusal, sumama ka sa akin para tawagan si Ate Bea. Sabihin mo sa kanya na saan man siya pupunta ngayon, isama niya si Kiko." Pagkatapos ng 30 minuto, nakarating ka sa isang kilalang pribadong aristokratikong high school sa bansa. Karamihan sa mga estudyante dito ay mayaman o marangal. Bawat taon, marami pa ring magulang ang nagmamadaling ipasok ang kanilang mga anak dito. Kung talagang makakakilala sila ng mga kaibigan na may impluensyal na background at handang tumulong, ang kanilang kinabukasan ay halos magiging maayos. Batang Ginoo, ihatid na po ba kita sa loob? Parang mabigat po ang bag ng badminton racket at ang backpack mo. Salamat po, Tio, hindi na po kailangan. Kumaway ka, inangat ang bag ng badminton racket, at isang malakas na tunog ng kalampag ang narinig mula sa loob. Biglang natahimik silang dalawa. Nag-alinlangan ang driver, Batang Ginoo, sira po ba ang racket ninyo? Gusto niyo po bang tulungan ko kayong bumili ng bago? Hindi na po, salamat po, Tio, pero talaga pong hindi na kailangan. Pagkasabi mo ay tumakbo ka na sa loob ng eskwelahan. Pagdating mo sa ibaba, binuksan mo ang bag ng badminton racket, halos hindi ka mahuli.
hindi pala raket ang nasa loob, kundi isang bagong pirmadong kontrata. Ayon sa iyong karanasan, kapag napaalis ka na sa isang sikat na pamilya, ang mga dating nanunuyo sa iyo ay sisimulan kang puntiryahin. At hindi na nakakapagtataka, lahat ay pinaplano ng iba. Dagdag pa, niloko mo lang sila kahapon, kaya ang hangin na iyon ay mas lalong lalakas. Sa pag-iisip ng mga nakasulat na pambabastos sa iyong desk at ang serye ng mga insidente kung saan halos masako ka, unti-unting kumislap ang iyong mga mata sa pagkasabik, bumangon ang iyong hunting mode. Pagbalik mo sa klase, ang orihinal mong upuan sa unang row ay talagang inokupa na ng ibang lalaki. Hindi ka nagalit, dumiretso ka sa pinakalikod na row malapit sa bintana, malapit sa basurahan, at nakita mo ang iyong desk. Ang salitang basura na nakasulat sa pulang pintura ay kapansin-pansin. Ngunit hindi inaasahan, may isang babae na nakaupo sa iyong upuan, tinatakpan ang mukha niya ng libro. Napakayabang niyang nakataas ang kanyang mga paa sa mesa. Ito ba ay bagong diskarte? Tumaas ang kilay mo, hindi mo inintindi ang kakaibang katahimikan sa paligid mo. Kasi, ang mga kaklase na ito ay tahimik din kapag nanonood ng drama. Tila may narinig, dahan-dahang ibinaba ng babae ang libro mula sa kanyang mukha, kaswal ang boses, nakabalik ka na. Bago pa man matapos magsalita ang babae, isang fluorescent na ilaw ang kumislap at halos tumama ang isang steel skewer sa kanyang mukha. Ang binatang nakatayo sa kanyang harapan ay may matalim na tingin, kung hindi mo papalitan ang upuan ko ngayon, huwag ka nang umalis dito. Tapos, nang makita mo ang tao, halos masira ka, hala, hindi ba't si Ate Bea ito? Bakit naman siya sobrang bored at hinanap ako ngayon? Nagulat pa rin si Ate Bea na ito ang kapatid na tinutukoy ni Ate Alexandra sa telepono, na sabi niya ay mahina raw parang tupa. Sino ba ang nasa harapan niya? Bago pa man matapos ang mga tanong sa kanyang isip, biglang lumitaw muli ang kakaibang nasa isip na iyon na nagkasabay sa iyong boses. Naintindihan ni Ate Bea, posible bang siya ang pinili ng liwanag? Kaya niyang tanggapin. Sinubukan ni Ate Bea na magpakita ng pinaka-cool na hitsura, sadyang binabaan ang kanyang boses, kapatid, unang pagkikita, hindi ka ba magsasabi sa akin ng anuman? Bumuka ang iyong bibig, handa nang magsalita, nang marinig ang tunog ng mga silya na natumba mula sa tabi. Naku po, Ate Bea, masyadong wild ang kapatid mo. Ang high school ay may boarding system. Sarap ng tulog ni Ate Bea sa kanyang dormitoryo ngayon nang bigla siyang tawagan ng kanyang ate. Hinihingi siyang makipagkita sa iyo, itong kapatid na hindi pa niya nakikita. At binantaan siya na kung hindi siya susunod, puputulin ang kanyang card. Kaya, wala nang nagawa si Ate Bea, kundi sumuko sa masamang kapitalismo. Akala niya ay basta na lang niya lulutasin, ngunit hindi niya inasahan na pagdating niya sa iyong klase, nakita niya ang nakasulat na basura sa iyong desk at narinig ang maraming tsismis. Agad na nagalit si Ate Bea. Ano man ang mangyari, walang sinumang dayuhan ang pinapayagang mang-api sa kanilang pamilya Chen. Si Ate Bea ay kilala na dati bilang school bully ng Ning Middle School. At marami ang chismis na mayaman ang kanyang pamilya. Sa madaling salita, hindi siya dapat kalabanin. Anong nangyari sa desk na ito? Sino ang sumulat? Lumapit ka. Malamig na sinuri ni Ate Bea ang classroom, agad, ang dating medyo maingay na classroom ay natahimik. Natahimik ang lahat ng estudyante at tahimik silang nakatingin kay Ate Bea na may pagtataka at pagkalito sa kanilang mga mata. Hindi nila maintindihan kung bakit nakialam siya sa iyong usapin. Kasunod nito, nagulat ang lahat sa sinabi ni Ate Bea, si Kiko ay kapatid ko, poprotektahan ko siya. Sana, pag-isipan ninyo ng mabuti ang kahihinatnan sa hinaharap. Para sa mga gumawa ng kalokohan. Huminto si Ate Bea, pagkatapos ay ngumiti ng mapanukso, kahit hindi ninyo aminin o kailang. Kapag dumating si Kiko, ipapagturo ko sa kanya ng personal. Nang lumabas ang mga salitang ito, agad na kinabahan ang mga estudyanteng may sala. Sa kabilang banda, ang ibang estudyante na walang kinalaman ay mas nagulat. Anong nangyayari? Hindi ba siya ang peking anak mayaman na umagaw sa posisyon at bumalik na sa kanyang tunay na magulang sa mahirap na pamilya? Ngunit bakit si Ate Bea ang ate niya? Iba ito sa ibinunyag ni Monica. Hindi pinansin ni Ate Bea ang nagaganap na tensyon sa pagitan nila. Inilagay niya ang kanyang paa sa mesa, tinakpan ang kanyang mukha ng libro, at nagsimulang matulog.
Naiisip na niya ang paghanga at paggalang sa iyong mga mata pagdating mo sa eskwelahan, ngunit pagkatapos, narinig niya ang sumunod na sinabi mo, ngayon, palitan mo ang upuan ko, o huwag ka nang umalis. Hindi ito ang script na inasahan niya. Bahagyang nakuha ni Ate Bea ang kanyang dangal. Bahagya siyang yumuko, Kiko, unang pagkikita, hindi ka ba magsasabi sa akin ng anuman? Sa tingin niya, ang cool lang sinabi niya. Ngunit, narinig niya ang sinabi ng kanyang kaibigan sa tabi niya, naku po. Ate Bea, masyadong malayo ang nilakad mo. Nang mapagtanto mong nagkamali ka ng sinabihan ng matitinding salita, natural mong binawi ang steel skewer, nagpakita ng masunuring ngiti. Ibinigay mo ang steel skewer kay Ate Bea, magandang araw po, Ate Bea. Ito po ang steel skewer para sa ating unang pagkikita. Agad namang itinapon ni Ate Bea ang steel skewer sa kanyang kaibigan sa tabi niya. Nakasuksok ang kanyang mga kamay sa bulsa, tumingin siya sa mga estudyante sa klase, at mayabang na itinaas ang kanyang baba sa iyo, sino man ang mang-api sa iyo, ituro mo sa akin. Kung ganyan ka magsalita, hindi na ako magiging pino. Hindi ka nagpaligoy-ligoy, agad mong itinapik ang kamay mo sa balikat ng lalaki na nasa harap ng upuan mo. Malinaw na hindi lahat ay may ganoong kahusay na pag-arte. Si Luis, halata namang hindi magaling umarte. Nang matapik, malinaw na may pagkabahala sa kanyang mga mata. Mahina siyang umiti, Kuya Kiko, may kailangan ka ba sa akin? Ayaw mo nang makipagplastikan. Diretsahan kang nagsalita, ang dalawang salita sa mesa ko, ikaw ang sumulat, tama ba? Si Luis ay isang mapang-api na walang kinikilala kundi ang kapangyarihan. Para sa kanya, ang kawalan ng pera at impluwensya ay kasalanan at pwedeng apihin ng basta-basta. Sa kabilang banda, ang mga mayaman at makapangyarihan sa klase ay niligawan na niya. Kasama na roon si Kiko noon. Ngunit hindi mo pinapansin ang ganoong uri ng tao, kaya't kinasuklaman ka. Nang marinig niyang ikaw ay malas, agad siyang nagmadali na apihin ka para makuha ang loob ni Monica. Hindi ako. Kakadating ko lang naman. Kumagat si Luis at ayaw umamin. Ang kanyang tunay na mukha ay hindi mo pa nakikita. Kahit hindi kayo magkaibigan, hindi naman kayo magkaaway. Marahil ay naghihinala lang siya ngayon. Basta hindi ka umamin. Akala mo ba tanga kaming lahat? Itinuro ni Ate Bea ang Kiki sa harapan ng silid-aralan. Nakakrus ang kanyang mga braso at ang kanyang matalim na tingin ay bumaling sa kanya. Kailangan ba nating tingnan ang malaking Kiki sa klase? Nang marinig ito ni Ate Bea, namutla ang mukha ni Luis. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Dahil nalaman niya noon na ikaw ay isang peking anak at wala kang pera o impluwensya, dagdag pa na wala kang natatanging marka, inakala niyang hindi ka poprotektahan ng prinsipal at mga guro. Kaya, nang apihin ka nila, wala silang takot at walang Kiki na iniiwasan. Sino ang mag-aakalang ang pagbaliktad ng sitwasyon ay parang bagyo? Bakit pa tayo magpapahirap? Sigurado akong marami sa inyo ang nakakita sa pangyayaring ito. Ang iyong mukha ay nagpakita ng walang mali siya na kalupitan. Nang makita ito ng mga estudyante, agad silang nag-umpisa ng kaguluhan, nakita ko rin. Maaga pa lang kaninang umaga, dala-dala ni Luis ang lata ng pintura at isinulat niya sa mesa gamit ang mop. Nang marinig ni Luis ang bawat akusasyon, namutla ang mukha niya. Itinapik niya ang mesa, mamamatay ako, pero hihilahin ko rin kayo pababa. Hindi ganoon. Hindi ko naman talaga balak mang-api sa iyo noong una, pinilit lang ako nina Daniel at Arthur. Biglang hindi rin nakaupo ang dalawang pinangalanan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ba ikaw ang pinakamabagsik na bumawi sa kanya noong narinig mong si Kiko ay mahirap? Magkakakilala na tayo ng maraming taon. Wala akong alam tungkol dito. Wala akong ginawa. Sila ang nagmungkahi ng planong ito. Plano ko pa nga sanang balitaan kapag dating mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala ka nang kailangan gawin. Ang tatlong tao sa harapan mo ay nag-aaway na parang aso. Ang advisor ay nakatayo sa pinto, saksi sa eksena, hindi alam kung papasok o aatras. Lihim niyang pinapaliit ang kanyang presensya. Ang tatlong tao ay nagalit at nag-aaway na. Malamig na pinanood ni Ate Bea ang eksena, pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa kanyang mukha. Wala naman sigurong trauma ang kapatid na ito sa kanya, tama ba? Naalala niya ang sinabi ni Ate Alexandra na kailangan kanyang isama buong araw.
Naisip ni Ate Bea na hindi na rin siya makakapag-aral ngayon, kaya't dadalhin ka na lang niya. Lumapit siya sa advisor, hindi pinansin ang tatlong nag-aaway. Kaswal niyang sinabi, pagkatapos nilang mag-away, sabihin mo sa kanila na tandaan ito ng Chen Group. Mas mabuti kung ipaalam nila sa kanilang mga magulang. Sigurado akong alam ng kanilang mga magulang kung ano ang gagawin. Kinuha ni Ate Bea ang kanyang cellphone at mabilis na nag-text kay Ate Alexandra tungkol sa sitwasyon. Nagpatuloy siya sa advisor, ang natitira, pakipagpaalam na lang kay Kiko. Dadalhin ko siya ngayon. Sige po, sige po. Natural na walang tutol ang advisor. Hinila mo ang manggas ni Ate Bea at nagtanong, Ate Bea, mag-i-impact na po ba ako para umuwi? Nang marinig ang dalawang salitang Ate Bea, si Ate Bea, na laging nasa pinakababa sa bahay, ay halos maiyak sa tuwa. Ngunit sa labas, nagkunwari siyang mahinahon, hindi. Pinapunta ka ni Ate Alexandra para sumama sa akin ngayong araw. Nakita mong tinulungan ka niya, kaya't nagkunwari kang hindi naiintindihan at yumuko, Ate Bea, anong pangalan? Wala, tapos na ang paghingi ng paalam. Tara na. Ibinigay ni Ate Bea ang sulat sa guro at lumakad ng malaki ang hakbang. Sumunod ka sa likuran. Ang pinakamagandang regalo para sa estudyante ngayong bakasyon. Mabuhay si Ate Bea. Narinig ni Ate Bea ang hiyawan mula sa likuran, at ang kanyang kalmadong mukha ay halos hindi mapigilan ang pagtaas ng kanyang mga labi. Ganyan nga. Gustong umalis sa junior high department, ang matalik na kaibigan ni Ate Bea, si Angel, ay masiglang nagkukwento tungkol sa mga dakilang gawa ni Ate Bea. Ang galing talaga ng genes ng pamilya Chen. Si Ate Bea, araw-araw tulog sa klase, hindi kailanman gumagawa ng assignment, laging nasa labas, at gabi-gabi nagpupuyat sa paglalaro. Ngunit, sa loob ng 3 araw bago ang exam, laging nakakapasok sa top 3 sa buong klase. Nakakainggit talaga. Sumunod ka sa likuran, patuloy na tumatango ng bahagya bilang pag-apruba. Naglalakad si Ate Bea sa unahan, ngunit napilitang tanggapin ang sobrang aktibong nasa isip, peking. Hindi naman nagpupuyat si Ate Bea sa paglalaro. Nagsusuot siya ng headphones at lihim na nakikinig sa online classes. Ang pagtulog sa umaga ay para lang linlangin kayo. At tungkol sa hindi paggawa ng assignment, sa sulok na hindi ninyo nakikita, halos masira na ang mga test paper niya sa kakagawa. Sa 3 araw ng exam, sa wakas ay makakagawa lang siya ng lantaran. Ang pagiging mayabang ay proteksyon lang niya, ang totoong skill niya ay in fighting. Nang makita ni Angel na seryoso kang nakikinig, mas lalo siyang nagsalita ng masigla, parang isang ilog. Hindi lang sa grade. Ang galing din niya sa sports. Hindi lang siya nakakuha ng perpektong score, ang kanyang stamina ay napakagaling. Hindi maiwasan ni Angel na magpakita ng paghanga. Minsan, nag-organize ang eskwelahan ng paglalakad sa bundok. Ang bundok tae, halos narating na namin ang ticketing booth, pero siya, umakyat pa sa tuktok. Nakakamangha talaga. Pagbalik niya, nag-aral pa rin siya kinabukasan. Ang galing naman. Hindi mo pa nakita si Ate Bea pagkatapos ng isang buong araw, halos magreklamo na siya sa pagod. Malambot ang buong katawan niya, ang bibig lang niya ang matigas. Hindi lang iyon. Si Ate Bea, na naglalakad sa unahan, ay abala sa kanyang cellphone. Halos mapawisan siya. Ang dami talagang alam ng kapatid na ito. Hindi niya inasahan, si Ate Alexandra, na abala sa buong araw, ay parang alam na magte-text siya ngayon. Agad na sumagot ang kanyang mensahe. Mula kay Ate Alexandra, nalaman niya na hindi lang siya ang pinili ng liwanag. Medyo malawak ang liwanag na ito, nasasama ang buong pamilya niya. Pinayuhan din siya ni Ate Alexandra na panatilihin itong lihim at burahin ang chat history. Kung bakit mayroon kang mga kakaibang pinagmulan ng impormasyon. Nagtanong si Ate Alexandra, hindi ako nangangahas na magtanong. Ipagpalagay mo na lang na ang kapatid mo ay isang Diyos na bumaba sa lupa para iligtas kaming mga mortal. Ate Alexandra, seryoso ka ba? Kailan ka pa naging ganoon ka humorous? Hindi lang ako humorous, bibigyan pa kita ng suntok. Alagaan mo ng mabuti ang kapatid mo. Ngayong buwan, bibigyan ko ang pamilya mo ng allowance. Kung nasaktan ang kapatid mo, ayaw mong malaman ang mangyayari. Kagabi lang yata nakabalik si Ate Bea, at sigurado siyang ang kararating lang sa bahay ay ang kapatid niya, hindi siya mismo.
Naramdaman niya na si Ate Alexandra ay nagpapatawa lang, kaya't sinubukan niyang screenshot ang mensahe at ipadala kay Lolo Miguel, gustong magreklamo tungkol sa ugali ni Ate Alexandra. Matapos basahin ito ni Lolo Miguel, sinabi niya, tama ang sinabi ng ate mo. Tandaan mong maging banayad sa kapatid mo. Huwag mong ipakita ang masamang ugali. Bago pa man matapos basahin ni Ate Bea ang ikalawang linya, blanko ang kanyang mukha at isinara niya ang WeChat. Sige, kahit pa makatanggap ako ng suhol, kahit pa makarinig ako ng napakaraming matatamis na salita, mas gugustuhin ko pang tumalon mula rito kaysa maging tulad ni na Ate Alexandra at Lolo Miguel. Sa sandaling iyon, isang sipol ang narinig mula sa di kalayuan. Hindi ba't si Ate Bea yan? Naghanda ka na ba para sa laban ngayong gabi? Ang mga salita ay malinaw na bawal, ngunit hindi maitago ang lasa ng panunuya. Nang marinig ang boses na ito, sabay na nanlamig ang mukha ni na Ate Bea at Angel. Ang nangunguna ay isang dalagita na may kulay ginto na buhok, mula ulo hanggang paa ay puno ng pagiging matigas ang ulo. Bea, ilang araw na lang, bakit ka nagpahina? Saan ka nagpunta para mag-alaga ng bata? Sino ang sinasabi mong nag-aalaga ng bata? Galit na galit si Ate Bea, handa nang magmura, nang marinig niya ang boses ng Master of Sarcasm sa likuran. O, sino ba iyang gintong aso na nakalabas ng haula? Sobrang yabang dahil ba sa Animal Protection Society? Biglang napatawa si Ate Bea. Ang kanyang tingin ay bumaling sa kulay ginto na buhok sa ulo ni Jasmine. Hindi ba't saktong-sakto ang paglalarawan? Kusa namang hinawakan ni Jasmine ang kanyang ulo, pagkatapos ay umitim ang kanyang mukha, galit na galit. Sino yan? Kapatid ko yan. Hinaraan ka ni Ate Bea at binalaan si Jasmine, Jasmine, maging magalang ka sa akin. Si Jasmine ay kalaban ni Ate Bea, ngunit hindi pa siya umaabot sa puntong mang-api ng bata. Bukod pa rito, medyo malakas ang kanyang pag-atake kanina. Malamig siyang huminga, hindi na siya nagreklamo patungkol sa bagay na iyon. Umiti lang siya ng malamig kay Ate Bea, hindi mo pa nakalimutan ang taya natin, hindi ba? Sana, kapag natalo ka, ganyan pa rin ang bibig mo. Siyempre hindi ko nakalimutan. Hindi nagpatinag si Ate Bea, at ibinalik ang parehong salita sa kanya. Matapos magbantaan ang isa't isa, naghiwalay na ang dalawang grupo. Kiko, anong nangyari sa iyo? Nang marinig ang boses ni Angel sa likuran, nagtatakang lumingon si Ate Bea. Unti-unti, nakita niyang nakatitig ka sa papalayo na likod ni Jasmine. Nagulat siya. Pagkatapos, naisip niya ang magandang mukha ng kanyang kalaban at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi kaya nagkagusto ang kapatid niya sa babaeng iyon na may dilaw na buhok. Handa na siyang magsalita ng masama tungkol sa kanya para sirain ang imahe ni Jasmine nang marinig niya ang iyong pagmumura sa isip, Keith. Si Ate Jasmine pala noong bata pa siya. Anong nangyayari sa mga babaeng ito? Kailangan ba nilang magpa-plastic surgery sa Korea? O nagkaroon lang sila ng malaking pagbabago? Bagaman narinig mo nang sinabi ni Ate Bea na si Ate Jasmine ay kalaban niya noong nag-aaral pa sila at kailangan nilang mag-away sa tuwing magkikita, hindi mo talaga inasahan na si Ate Jasmine ay magiging sobrang yabang na parang walang kinikilala. Nakatitig ka sa papalayo niyang likod, dahan-dahang umiling. Ate Jasmine, kung gaano ka ka-cool ngayon sa harap ni Ate Bea, ganoon ka rin kahina sa hinaharap kapag pilit mong susubukang palakihin siya. Pero sa ibang anggulo, nakaka-excite din ang plot na ito. Kung pagsasamahin natin ang pagkabangkarote sa hinaharap, ang script ng dalawang ito ay, pagkatapos ng pagkabangkarote ng pamilya ko, papalakiin ako ng aking kalaban. Si Ate Bea, ngayon, ang naging target ng pagkabigla. Una, nagulat siya na magiging bangkarote ang kanyang pamilya sa hinaharap. Pangalawa, nagulat siya na ang kanyang kalaban ay gustong alagaan siya sa hinaharap. Impossible. Ang taong iyon ay isang purong tibo. Pero bakit niya ako gustong alagaan? Anong klaseng multo ang kwento ito? Lubos na naguluhan si Ate Bea. Bakit nga ba? Bakit ginagawa ito ni Ate Jasmine? Nang marinig ang keyword, agad na binuksan ni Ate Bea ang homecoming mode. Angel, dali, ikwento mo po na. Si Angel sa tabi niya. Naglabas siya ng halos hindi marinig na buntong hininga, agad na nakakuha ng iyong atensyon. Anong nangyari? May problema ba? Nagtataka mong tanong.
Tumingala si Angel at tiningnan ang likod ng kanyang kaibigan. Medyo walang magawa, nag-aalala lang ako kay Ate Bea. Ate Bea, alam kong nag-aalala ka, pero huwag ka munang mag-alala. Malapit na akong marinig ang dahilan. Dali, 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 dali. Ngunit ang dalawang tao sa likuran ay hindi naiintindihan ang kaba sa unahan. Nagtataka ka munang yumuko. Pagkatapos, naisip mo ang sitwasyon kanina, bigla kang nakakuha ng ideya at nagtanong ng may pagtataka, ano pala ang taya na sinasabi ninyo kanina? Ang tanong na ito ay nagpatumpik-tumpik kay Angel, tumingin siya kay Ate Bea, hindi sigurado kung masasabi ba niya ang totoo. Wala, labanan lang ng motorsiklo. Si Ate Bea, sa kabilang banda, ay walang masyadong pag-aalala. Kaswal siyang nagkibit balikat, ngayong gabi, 8 sa bundok paikot, may labanan kami ni Jasmine ng bilis at passion. Kung sino ang matalo, magsisilbi ng tsaa at tubig sa kalaban sa loob ng 1 buwan bilang utusan. Ang malayang pag-uutos sa isa't isa na magdala ng tsaa at tubig. Hindi ba't ito ang magiging trato kay Ate Bea sa hinaharap? Sa isang salita lang, masaya nang magsisilbi si Ate Jasmine. Ate Bea, mayroon pa bang mas magandang bagay kaysa dito? Nag-aalala pa rin si Angel, ngunit delikado ang lugar sa bundok paikot. Hindi ba pwedeng magpalit ng lugar? Tumaas ang kilay ni Ate Bea. Nang pag-usapan ang kanyang paboritong proyekto, nagliwanag ang buong pagkatao niya, at mumiti siya nang lumabas ang kanyang maliliit na ngipin. Hindi ka pa ba nagtitiwala sa kakayahan ko? Huwag kang mag-alala. Hindi lang bundok paikot, kahit pa 18 baluktot na kalsada, kaya kong tahakin. Okay na, maging kalmado ka. Matapos sabihin ito, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa iyo. Nagtanong siya kung uwi ka ba ngayong gabi o mananatili sa kanyang villa. Bagaman ang Mingde High School ay may boarding system, pwede ka pa ring manatili sa bahay, basta hindi maapektuhan ang iyong performance. At si Ate Bea, para maisakatuparan ang kanyang lihim na pag-aaral at sorpresahin ang lahat, bumili siya ng villa malapit sa eskwelahan. Hindi lang kumpleto ang mga kagamitan sa loob ng villa na maginhawa para sa kanyang paglipat anumang oras, mayroon din siyang iba't ibang paboritong motorsiklo sa garahe. Hindi mo alam kung bakit lagi kang nag-aalala sa taya sa bundok paikot. Agad kang nagpahayag na gusto mong sumama sa villa. Nauna nang nagpaalam si Ate Bea. Walang tutol si Ate Bea, kaya't agad kanyang dinala. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, agad siyang nagsisi. Dahil nakalimutan niya ikaw. Humanga ka sa pader na puno ng mahahalagang salita sa Ingles, ngumiti na parang nakakita ng lahat. Ate Bea, isa ka talagang mahilig mag-aral. Ito ang tinatawag na madaling magpakita ng pagiging matalino, mahirap malaman ang lihim na ambisyon. Kaya, kailangan mong maging maingat sa bawat taong nagsasabi sa iyo na maging walang pakialam sa harapan mo. Dahil posible na nilalaso nila ang iyong isip at lihim silang nagsisikap sa mga lugar na hindi mo alam. Kung seryoso ka, talo ka. Ang buong isip ni Ate Bea ay puno ng mga banta at pang-aakit ni na Ate Alexandra at Lolo Miguel na nagsasabi sa kanya na magpakita ng magandang imahe. Tumango siya ng mailuha sa mata, kailangan mo ring matuto sa akin sa ganitong uri ng masipag na espiritu. Sa sandaling ito, nakalagay ang iyong mga kamay sa likod at kaswal kang naglalakad patungo sa kalendaryo. Ang kilos na ito ay karaniwang makikita sa mga matatandang lalaki sa parke ng Beijing sa umaga na naglalakad habang may dalang hawla ng ibon. Dahil dito, laging gusto ni Ate Bea na kumuha ng baston. Gumalaw ang kanyang mga labi. Simula pagkabata, wala siyang masyadong karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Naisip niya na dahil estudyante naman kayo, bakit hindi mo nalang yayain ang kapatid mo na mag-aral ng assignments? Habang iniisip niya, mas lalong akma ang ideyang ito. Isang ate na matyagang nagtuturo sa kanyang kapatid kung paano mag-solve ng problema, napaka-harmonious at mapagmahal na senaryo. Nakatayo ka sa harap ng kalendaryo, mas lalong sumeryoso ang iyong mukha. Hindi mo pa napagtanto ang malaking problema na haharapin mo. Kinuha mo ang iyong cellphone. Ngayon, Nobyembre 18, 2023. Ang taya ni Ate Bea sa bundok paikot. Naalala mo na. Sa mismong araw na ito, si Ate Bea ay malubhang masasaktan dahil sa sumabog na gulong ng motorsiklo, magiging pilay ang kanyang mga binti, at mula noon ay makakalakad lang ng maikling distansya, at hindi na makakagawa ng matinding ehersisyo.
Dagdag pa, nakahiga siya sa ihi ng 2 araw, pilay ang kanyang mga binti. Narinig ni Ate Bea ang malagim na kahihinatnan na ito at nagulat siyang umatras ng isang hakbang. Sa loob lang ng ilang salita, nawala ang kanyang pagiging malambot. Pero hindi naman dapat. Agad na nakita ni Ate Bea ang problema. Ang kanyang motorsiklo ay gumagamit ng pinakamataas na kalidad na piyesa. Kahit dumaan sa bato, hindi ito sasabog. Maliban kung may nagtapo ng pako sa daan. Pero hindi rin dapat ganoon. Kung gagawin nila iyon, hindi lang siya ang maapektuhan. Bukod pa rito, bago siya umalis, laging ininspeksyon niya ang mga piyesa ng motorsiklo, kaya't imposibleng magkaroon ng problema. Ang loob ng gulong ng motorsiklo ni Ate Bea ay may nakakabit na maliit na detonator. Naliwanagan si Ate Bea. Iba ang sabihin, ngunit iba rin ang maranasan ang katotohanan. Sa sandaling ito, naisip niya ang iyong sinasabi na magiging pilay siya sa hinaharap at agad siyang naramdaman na nasa nagielong tubig. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung hindi kanya isinama ngayong araw. Siguradong tapos na siya ngayong gabi. Naramdaman mo rin ang isang bagay. Itinuro mo ang maliit na kulay orange na bagay at nagtanong ka ng kunwari walang alam, Ate Bea, ano po ito? Sabihin mo lang na hindi ka nagkamali. Napaka-terrible. Kailangan mong magreklamo. Kailangan mong magreklamo. Nahirapan si Ate Bea at masakit siyang tumayo, ito ay detonator. Are-report ko ito sa pulis. May gustong saktan ako. Pagkasabi niya ay tumakbo na siya palabas. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, narinig niya ang iyong pagbuntong hininga sa isip, masyadong mabilis tumakbo si Ate Bea. Parang hindi siya gaanong matalino. Hindi ba niya sisilipin ang ibang motorsiklo? Paano kung may problema rin ang ibang motorsiklo? Pagkatapos, kapag nahuli ang scum na iyon, magagalit siya at sasabugin niya ang lahat ng gulong ng motorsiklo. Kung iisipin lang ang eksena na iyon, sobrang nakaka-excite. Halos gumulong-gulong si Ate Bea pabalik. Paglingon mo, nakita mo si Ate Bea na nakatayo ng matatag sa likuran mo, hindi mo alam kung kailan siya dumating. Kung hindi lang siya humihingal, mas perpekto sana ang eksena. Medyo nagtataka kang kumurap, Ate Bea, bakit ka bumalik? Hindi ka ba nag-report sa pulis? Pinag-isipan ko. Nagpasya akong suriin muna ang ibang motorsiklo bago mag-report sa pulis. Kasi responsibilidad ng mamamayan ang bawasan ang trabaho ng mga pulis. Hindi talaga. Kahit hindi ako maging cool at astig na babae sa isip ng kapatid ko, hindi ako pwedeng maging isang tanga. Nakita mong masipag na nagtatrabaho si Ate Bea. Parang isang matandang magsasaka. Sumandal ka sa isang puting motorsiklo, walang kahit anong pag-aalala. Tahimik mong pinagmasdan. Ang ganda ng motorsiklo na ito. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ang sumakay dito. Siguradong kakaibang experience. Sa pag-iisip nito, bigla kang masiglang nagtanong kay Ate Bea, pwede ko po bang subukan ang motorsiklo na ito? Kanina pa napansin ni Ate Bea na nakasandal ka sa kanyang puting motorsiklo. Nang marinig ang tanong mo, sinabi niya, pwede naman. Pero masyado ka pang bata. Maghintay ka na lang hanggang sa lumaki ka, saka kita tuturuan. Ikaw, na ang edad ng kaluluwa ay mas matanda pa kay Ate Bea, ay naramdaman na kailangan mong bigyang diin, sa tingin ko kaya ko. 14 na po ako. Sinabi ni Ate Bea ang totoo, pero maikli ang binti mo. Natatakot ako na hindi ka maging matatag sa motorsiklo. Pagkatapos niyang sabihin ito, napagtanto niya na may mali. Sige, magkapatid lang tayo. Lumampas ka na sa limitasyon. Handa na sanang aliwin ni Ate Bea ang kanyang kapatid, nang biglang marinig niya ang biglaang pagbabago ng usapan. Lumaki ang ngiti mo, Ate Bea, base sa taya ninyo ni Jasmine, sino ang unang makatapos sa finish line ngayong gabi, siya ang susundin ninyo, tama ba? Okay lang, taas lang naman. Wala akong pakialam. Hindi ako nagtatago ng galit dahil hindi ito nagtatagal. Araw-araw bago matulog, wala nang galit. Kung nagtatago man ako ng galit, hindi ito nagtatagal. Nang marinig ni Ate Bea ang nasa isip na ito, naramdaman niyang may mali, ngunit dahil sa lubos na tiwala niya sa iyo, hindi na siya nag-isip pa. Akala niya, magiging pasaway ka lang at sasadyaing pahirapan siya, kaya't hindi niya ito masyadong pinansin. Agad siyang tumango, ganoon niya. Tatanggapin ko ang pagkatalo ko. Pagkatapos palitan ang gulong, nag-report si Ate Bea sa pulis.
Agad na dumating ang pulis para imbestigahan ang bagay na ito. Dahil ang mga gulong ng motorsiklo ni Ate Bea ay karamihan ay custom-made at ilang manufacturer lang ang kayang gumawa ayon sa impormasyong ibinigay niya. Mabilis na sinundan ng pulis ang bakas at matagumpay na natagpuan ang scum na lihim na nagtatayo ng kasino. Agad na walang pakialam na sinuntok siya ni Ate Bea ng ilang beses. Si Ate Alexandra, bilang panganay, ay may madilim na mukha nang matanggap ang balita. Si Ate Bea, bilang biktima, ay kailangan sanang dumaan sa maraming proseso sa istasyon ng pulis, ngunit sinabi niya kay Ate Alexandra na may taya pa siya ngayong gabi at kailangan niyang umabot doon. Pagkatapos, sinipa siya ni Ate Alexandra, na puno ng galit at pagkabagot, palabas ng istasyon ng pulis, sinasabing alagaan ng mabuti ang kapatid niya at hintayin ang kanyang pagproseso. Pagkalabas ng istasyon ng pulis, lumubog na ang araw. Ang pag-aalaga ni Ate Bea sa mga bata ay laging napakasimple, basta't buhay ka lang. Basta-basta kanyang pinakain ng fast food. Pagkatapos, sumakay si Ate Bea sa kanyang paboritong motorsiklo at nagmamadaling pumunta sa bundok paikot. Bago umalis, hindi niya nakalimutan na mag-imbita ng yaya. Para dito, inayos niya ang buong bahay at itinago ang mga bagay na hindi dapat makita. Kaya, Chris, ikaw na ang bahala sa susunod. Mapagkakatiwala ang tinapik ni Ate Bea ang balikat ni Chris. Pagkatapos ay lumingon siya sa iyo at sinabi, Kiko, ito ang all-around mom ng dormitoryo namin. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa kanya. Tama nga, bawat dormitoryo ng babae ay may sariling nanay. Pagkatapos ay umalis si Ate Bea nang may ngiti sa labi. Pagkalayo niya, walang imik na isinara ni Chris ang pinto. Ang daling sabihin. Hindi rin naman siya madalas makipag-ugnayan sa mga lalaki. Ngunit pagkatapos ng kanilang pakikipag-ugnayan kaninang umaga, naramdaman ni Chris na ikaw ay isang napakabait na bata. Hindi naman siguro malaki ang problema. Hawak ni Chris ang 300 pesos na ibinigay sa kanya sa bulsa. Lumingon siya at mumiti sa iyo, Kiko, gusto mo bang samahan ka ni Ate Chris na maglaro? Nagpakita ka ng masunuring ngiti, Ate Chris, hindi po ako gusto maglaro. Gusto po ba nating panoorin ang laban ni Ate Bea? Paano naman mangyayari iyon? Ipinakita ni Chris ang hindi pagpayag sa kanyang mga mata, at basta-basta lang siyang nagbigay ng palusot. Tingnan mo, noong wala si Ate Bea sa bahay, may nakapasok na mga masasamang tao. Kailangan nating manatili dito para bantayan ang bahay niya. Tumango ka rin ng may pag-unawa. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell ng villa. Lumawak ang ngiti mo, Ate Chris, nag-order po ako ng delivery. Pwede niyo po bang kukunin? CJ. Akala lang ni Chris na hindi ka pa nabubusog sa hapunan, kaya't nag-order ka ng delivery para sa merienda, hindi na niya masyadong inisip. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, nagulat siya sa kanyang nakita. Sa labas, isang delivery rider na may tattoo ng dragon sa kaliwang braso at tigre sa kanan, may peklat sa mukha, at nakasuot ng dilaw na helmet na may tenga ng kuneho, ay nakatayo sa pinto na may masamang tingin. Sa madaling salita, ang eksenang ito ay parang isang leader ng gang na nagkunwari bilang delivery rider para mangolekta ng protection money. Maingat na umatras si Chris ng 2 hakbang, nagpakita ng depensa, at puno ng lakas ang kanyang boses, ngunit medyo nanginginig ang kanyang mga labi, pinapayuhan kitang kumalma. Ilegal ang pagnanakaw sa panahong ito. Are-report kita sa pulis. Huwag kang lumapit. Nang makita ito, ang delivery rider ay hindi nagbago ng ekspresyon at humakbang pasulong, nagtanong ng may malakas na boses, magandang araw po. Kayo po ba si siya ay humahabol sa akin, hindi makatakas ang Diyos ng kayamanan? Ang iyong delivery ay dumating na. Pakikuha po. Ang isip ni Chris ay naglakbay mula sa, totoo bang delivery guy ang taong ito? Hanggang sa, anong klaseng nakakagulat na username ito? Hanggang sa wakas, blanko ang kanyang mukha at tinanggap niya. Inabot niya ang kamay, sige, akin na lang. Nang marinig ito, kinuha ng delivery rider ang kanyang cellphone, at nagpakita ng puting-puting ngipin, hindi ba kayo si Miss Chris? Nagulat si Chris, hindi maintindihan, ako nga. Kapatid mo, si Kiko, na may iisang ama at ina, ay bumili lang ng bagong serbisyo namin na kasama para sa mga ulilang matatanda. Ikaw ang kasama at kinuha niya ang aking motorsiklo. Kaya, sa susunod na 2 oras, sana'y makipagtulungan ka. Chris, nagulat.
Sa kabilang banda, ikaw, na matagumpay na nakatakas mula sa balkonahe, ay nakasakay sa pamilyar na motorsiklo ng delivery. Sa iyong mga mata na puno ng luha, umiti ka ng malumanay, paalam, Ate Chris. Huwag kang mag-alala, ang kasama na pinili ko para sa iyo ay ang dating master ko noong nagde-delivery pa ako. Bagaman mukha siyang maton, sa totoo lang, siya ay isang lalaking may napakadetalyadong isip. Siguradong magiging masaya ang kanilang pagsasama. Sa kabilang banda, sa bundok paikot, isang pula at isang dilaw na motorsiklo ang magkatabi na naglalakbay sa palikolikong kalsada ng bundok. Magkapantay ang kanilang bilis at galing. Sa likuran nila, marami pang sasakyan ang naiwan nila ng malayo. Kasabay ng isang malaking at mahirap na pag-corner, bahagyang naunahan ng pulang motorsiklo ang dilaw na isa. Ang rider ng pulang motorsiklo ay lumingon, mayabang na itinaas ang dalawang daliri sa kanyang noo, at nagbigay ng paalam. Sumuko ka na, maliit na gintong buhok. Hindi mo ako kayang talunin. Sa susunod na isang buwan, maging masunurin ka at magdala ng tsaa at tubig sa akin. Umiti ng malamig si Jasmine, Bea, kapag nanalo ka na, saka ka magyabang. Huwag kang magsalita ng panaginip. Binuka ni Ate Bea ang kanyang bibig, handa nang magpatuloy, nang bigla niyang marinig ang isang pamilyar na boses sa kanyang tenga. Ang bilis na ito, kailangan pang yumuko. Ang daming kalokohan, Bea. Sabay silang lumingon ng dalawa, narinig ang tunog ng hangin sa likuran nila. Isang dilaw na motorsiklo na may nakasulat na certain delivery ay parang nagliliwanag sa dilim. Kasabay ng isang tunog ng busina, lumitaw ito ng may ningning. Nakasakay sa delivery motorsiklo, sa gitna ng pagkabigla ng dalawa, nilagpasan nito ang motorsiklo nila. Sa kurbada sa unahan, gumawa ito ng perpektong pag-corner, ipinapakita ang kanyang galing sa dalawa at nag-iwan pa ng mensahe, ay magaling. Naghihintay ako sa inyo sa tuktok ng bundok. Halos mabiyak ang mukha ni Jasmine sa ilalim ng helmet. Nanginginig ang kanyang pananalita, ang galing ni Bea. Ang galing niya. Paano siya naging ganoon kagaling? Hindi man lang nagbaba ng bilis sa pag-corner. Mas nagulat si Ate Bea kaysa sa kanya, paano ko malalaman? Hindi ba dapat kasama ang batang ito si Chris ngayon? Lalo pang lumayo ang agwat. Unti-unti, hindi na nakita ang buntot ng dilaw na motorsiklo. Nang marating nila ang finish line, ang nakita nila ay ang likod ng master na walang pakialam sa kanila. Kiko, kailan ka natuto ng extreme cornering? Sino ang nagturo sa iyo? Nagulat na si Ate Bea, hindi na niya pinansin ang kanyang kalmadong imahe. Agad siyang lumapit. Ang buong isip niya ay kung paano siya, sa kanyang sariling larangan, ay tinalo ng kanyang kapatid. Walang nagturo sa akin, nagmaneho lang ako basta-basta. Ang iyong mukha ay puno ng kawalang mali siya. Bagaman hindi pa ako nakapagmaneho ng motorsiklo, naghatid naman ako ng delivery. Halos pareho lang ang prinsipyo. Gusto ko lang sanang subukan, hindi ko inasahan na sobrang hina ng dalawang ito. Napamura si Ate Bea. Hindi masyadong masakit, pero sobrang nakakainsulto. Maliit na kapatid, anong configuration ang motorsiklo mo? Ang bilis tumakbo. Si Jasmine, na puno ng pagdududa, ay umikot-ikot sa paligid ng delivery motorsiklo. Hindi siya naniwala na ang motorsiklo na ito ay walang lihim. May nakatago lang na hindi pa niya nakikita. Kaswal mong sinabi, isang on-time delivery booster lang ang nilagay ko. Huwag mo nang tingnan. Ang makakalagpas sa likod ng gulong ko ay ang harap lang ng gulong ko. Sa pagde-delivery, ang pagkain at ako ay iisa lang. Tiningnan ni Jasmine ang kanyang motorsiklo, pagkatapos ay tiningnan ang dilaw at cute na motorsiklo. Natahimik siya. Salamat, nasaktan na naman ang puso ko. Hindi mo binigyan ang dalawa ng masyadong oras para pagdudahan ang kanilang buhay. Nagpakita ka ng nakangiting mukha at binuksan ang iyong cellphone. Ang recording ay ang iyong usapan ni Ate Bea. Ate Bea, base sa taya ninyo ni Jasmine, sino ang unang makatapos sa finish line ngayong gabi? Siya ang susundin ninyo, tama ba? Ganoon nga. Tatanggapin namin ang pagkatalo namin. Dahil sa sobrang tiwala sa sarili, hindi nila inisip na may ikatlong mananalo. Sina Jasmine at Ate Bea, na matagal nang nasa mundo ng Ning Middle School, kilala ng lahat, walang sinumang nangahas na kalabanin, ay sa wakas ay nakatanggap ng kanilang karma ngayong araw. Ate Bea, sa wakas ay nakabalik ka na. Nang makita ni Chris ang pagpasok ni Ate Bea sa pintuan, halos maiyak siya.
Ang delivery kuya, tila nakakuha ng balita, ay sinabi na bumalik na ang customer niya at kukunin na niya ang motorsiklo, kaya't umalis siya sa gilid na pinto. Hindi mo alam, sa loob lang ng 2 oras na ito, kung anong klaseng hindi makataong trato ang natanggap ko. Napilitan akong magsulat ng 3 buong test paper. Halos sumuka na ako. Sa pagkakataong ito, naloko mo talaga ako. Hindi pa natatapos ang mga salita, biglang tumigil ang reklamo ni Chris nang makita niya ang sitwasyon sa pintuan. Nakita niyang naglalakad ka sa gitna, naglalaro sa iyong cellphone, at hindi mo alam kung gaano ka kasaya. Sa kaliwa mo, si Jasmine, may shopping bag sa kaliwang kamay at milk tea sa kanan, paminsan-minsan ay inilalapit sa iyong bibig para isubo. Ang kanyang mukha ay puno ng paano nangyari ito. Wala siyang pagnanais na mabuhay. Sa kanan mo, si Ate Bea, may hawak na maliit na pamaypay, masunuring pinapaypayan ka, parang isang masipag na manggagawa. Ang tanging pagkakatulad ng dalawa ay marahil ang kanilang pagkalito na may kasamang bahagyang pag-asa, mabuti na lang at hindi ang aming kalaban ang nanalo sa laban. Ang isip ni Chris ay naghang. Anong klaseng eksena ito? Isang sinaunang hari na may hawak sa kaliwa at kanan? Inilapag ni Jasmine ang kanyang mga gamit sa mesa, nakasuksok ang isang kamay sa bulsa, at mumiti ng mapanukso sa iyo na nakaupo sa sofa, maliit na Ginoo, na idala na kita sa lugar. Pwede na ba akong umalis? Si Ate Bea, na nakatuon sa laro sa kamay ng kanyang kapatid, ay walang pakialam, pwede ka nang umalis? Paalam, Jasmine. Ang dalawang kapatid na ito ay may mukha na ginagamit lang tapos itatapon. Naramdaman ni Chris na tila wala siyang kayang kalabanin sa tatlong naroon. Umalis na rin ako. Paalam, salamat sa hirap mo ngayong araw. Alam mong mabuti ang ugali ng mga niloko mo. At Chris, paalam. Jasmine, silang dalawa ay double standard. Nang umalis ang dalawa, pinilit pa rin ni Ate Bea, sa kaunting natitirang kagandahang asal, na ihatid sila sa pintuan. Pagbalik niya, nagpatuloy siya sa panonood ng laro. Habang nanonood sila, lalo silang nabaliw. Nag-connect ang magkapatid at naglaro ng Peace Elite. Isang putok, isang patay na kalaban. Naglaro sila hanggang 12 ASA at natulog ng eksakto sa oras, hindi dahil may klase sila kinabukasan, kundi dahil sobrang galing mo sa pagbaril, sinira mo ang loob ng kalaban. Nagreklamo sila na gumagamit ka ng hack, at bilang resulta, na-block ang account mo. Hindi matiis ni Ate Bea, itinuro niya ang ilong ng kalaban at pinagmura ng malakas, sobrang bastos. Pagkatapos, dahil sa pagre-report ng kalaban, matagumpay siyang nakakuha ng 7 araw na parusa sa kulungan. Kaya, ang mahirap na magkapatid na ito ay walang magawa, kaya't kailangan nilang matulog. Kinaumagahan, nagising ka sa bangon ng almusal. Nag-order si Ate Bea ng breakfast dim sum set mula sa Tanjing Pavilion. Mula sa pangunahing dim sum hanggang sa specialty dim sum, lahat ay nakahanda. Bakit sobrang berde ng siomai na ito? May mali. Hayaan mong isakripisyo ko ang sarili ko, baka mailason. Ang sarap ng egg tart na ito. Narinig ko na ginamitan daw ito ng bird's nest. Ang galing. Pero hindi ko naman matikman ang pagkakaiba sa binibili ko sa cake shop. Ang sarap talaga ng crab roe soup dumpling. Anong klaseng buhay ba ang meron ako noon? Kainin mo. Ano ang ginagawa mo, mahal? Nandyan ka ba? Tulog ka na ba? Mahal, ano ang ginagawa ko? Kumakain ako, Ate Bea. Alaynan. Ang kapatid na ito, isa ba siyang tanga na pinadala ng mga unggoy? Ang buong isip niya, lalasonin ba ng linyang ito? Kumain ka pa, marami. Nang makita ni Ate Bea ang taong iyon na parang hindi nakakain ng 500 taon, hindi niya mapigilan ang pag-ibig. Tingnan mo ang kanyang kapatid. Kumakain na parang multo at payat pa rin. Siguradong hindi siya nakakain ng masasarap na pagkain dati. Ngayon na nasa bahay na siya, kailangan siyang alagaan ng mabuti. Salamat po, Ate Bea. Inabot mo ang iyong mangkok at kinuha ang siomai, masaya ka. Ngunit nang halos busog ka na, sa wakas ay bumaling ang iyong isip mula sa pagkain. Ang ganda ng araw, bakit kailangan pang magsimula sa pag-aaral? Kailangan ko ba talagang pumasok sa eskwelahan? Sa pag-aaral, isa lang ang description mo, bayad na kulungan. Noong bata pa, bayad na kulungan. Paglaki, kulungan dahil sa pagtatrabaho ng husto.
Mahirap kumita ng pera, mahirap lunukin ang kasinungalingan. Ang buong buhay niya ay nasayang sa kulungan. Sa wakas, nakakita siya ng magandang steel skewer at binigay niya. Ngayon napapasok na siya sa eskwelahan, kailangan niyang tingnan kung may magandang brick. Ang ugali na ito ay lalong gumagaling. Bahagyang umubo si Ate Bea, sa loob ng 2 araw na ito, hindi mo na kailangan pumasok sa klase mo. Talaga po? Buhay na buhay ka. Siyempre, tutu. Ngumiti si Ate Bea, sinabi ko na kay Ate Alexandra ang sitwasyon kahapon. Dahil unahin niya ang aking problema, pupunta siya sa principal bukas. Siguro, lilipat ka ng klase, kaya't hindi mo na kailangan bumalik sa klase mo sa loob ng 2 araw na ito. Teka lang, teka lang. Bigla mong napansin ang isang butas sa kanyang sinabi, hindi na kailangan bumalik sa klase ko. Anong ibig sabihin yan? Hindi naman siguro yung iniisip ko. Ang ngiti ni Ate Bea ay lumawak pa. Natatakot si Ate Bea na malulungkot ka sa bahay. Sakto namang wala akong kamesa, kaya pwede kang maranasan ang buhay ng grade 11 ng 2 araw ng maaga. Masaya ka ba? Sinong matinong tao ang magdadala ng kapatid sa eskwelahan? Gusto mo bang pakinggan ang sinasabi mo? Ate Bea, isa ka talagang clingy na demonyo. Medyo nakakasuklam. Huwag mo nang gawin sa susunod. Hindi rin ito makakaiwas si Ate Bea. Ang kanyang pagkabigo ay nakakatakot, ngunit ang pagiging pabaya ng kapatid ay mas nakakapag-alala sa kanya. Bagaman labag sa kalooban niya, wala siyang magagawa, nangyari na. Determinadong hilahin ka ni Ate Bea. Ang grade 11 class 3 ni Ate Bea ay ang T-Gold class na espesyal na inalagaan ng Ning Middle School. Ang mga bata dito ay hindi lang mayaman o marangal ang pamilya, ngunit karamihan din ay mahusay ang pag-aaral. Siyempre, hindi kasama ang ilan na sa pilitang ipinasok. Si Ate Bea ay sikat na sa eskwelahan, parang si Lincia Oji. Nang hilahin kanya papasok, natural na nakuha mo ang atensyon ng buong klase. Ayaw mo, pero sumunod ka sa likuran niya, nagrereklamo, Ate Bea, ganyan ba ang trato mo sa boss mo? Nakakapanlo mo. Dahan-dahan kang hinawakan ni Ate Bea, nag-isip ng maluwag na alaala ng pagtakas ng kanyang kapatid. Pero ngayon, ang maliit na boss ay iiwan ako at tatakbo. Kailangan ko siyang hawakan ng mahigpit. Naglakad silang dalawa sa kanilang upuan at umupo. Ang upuan ni Ate Bea sa klase ay nasa gitnang row, malapit sa bintana. Ito ang sadyang pinili niyang pwesto para magandang tingnan. Kapag nagpapalusot sa klase, napakaganda ng ilaw. Ikaw ay nakasiksik sa loob. Ang nasa harap mo ay si Chris. Nagulat siyang tumingin kay Ate Bea. Ate Bea, bakit mo dinala ang kapatid mo? Nakipag-usap ka ba sa advisor natin, si Amy Kui? Baka bigyan ka niya ng suntok. Hindi ba't pupunta pa lang ako para makipag-usap? Naglakad si Ate Bea ng mailihim na ngiti. Nagpaplano akong mag-report sa kanya pagkatapos kong gawin. Ang advisor ninyo ay si Amy Kui Mao. Ang kanyang 3 views ay naging monumento na sa pangalan na iyon. Sino ba ang nagbigay ng ganoong pangalan? Naku po. Nagpakita ng paghanga si Chris. Ang advisor namin at English teacher ay si Ing Kwai Defa. Si Ennis Kui Kimao ay ang kanyang nickname dahil sa kanyang kalbo. Nang makita niya ako, malinaw na inaasahan niyang magpatuloy ako sa pagkukwento. Kusa namang umupo ng tuwid si Chris at nagsimulang magsalita. Hindi lang yan. Ang aming English teacher ay si Imres Chihuahua, ang history teacher ay si Ing Yuan, ang physics teacher ay si Ing Jingang, ang math teacher ay si Ms. Exterminator, at ang aming biology teacher, dahil mahilig siyang dumura, kaya tinawag namin siyang Eng Spit. Sa simula, pinakinggan mo lang ito ng kaswal, ngunit ngayon, habang nakikinig ka, hindi ka naantok. Sa sandaling ito, isang boses na may halong pag-iyak ang narinig mula sa tabi mo. Paumanhin, pwede ba akong tumingin sa ilalim ng upuan mo? May nawawala kasi ako. Ang babaeng nasa harap mo ay may malinis na mukha, may lambing ng babaeng mula sa Jiangnan. Malinaw na umiyak siya, pula at medyo namamaga ang kanyang mga mata, mukhang kaawa-awa. Hindi ka tumanggi at agad kang tumayo. Sino ang tatanggi sa isang magandang babae na nagtatanong ng malumanay? Nagpasalamat ang babae, pagkatapos ay maingat na naghanap sa ilalim ng upuan. Sinamantala mo ang pagkakataon para lumapit kay Chris,
at mahina kang nagtanong, Ate Chris, sino po ang babaeng ito? Pakiramdam mo, pamilyar na pamilyar ang babae. Nagkapatong ito sa isang imahe sa iyong isip, ngunit dahil sa malaking pagbabago sa kanyang ugali, medyo nag-alinlangan kang kilalanin siya. Nais mo sanang tanungin ang babae kung anong nangyari, ngunit narinig niya ang iyong tanong at sumagot, ito si Bella, ang aming class president. Si Ate Bea, kakagaling lang sa pakikipag-usap sa advisor, ay kadarating lang sa classroom, nang marinig niya ang biglang pagtaas ng siyam na tono ng kanyang boses sa kanyang isip, Bella, nako. Talaga bang siya ang magiging business queen sa hinaharap? Si Bella, ang isisi ng Chew Group. Paano siya nagmula sa pagiging isang mahina't magandang babae sa harap ko, naging isang mapagmataas na negosyante sa hinaharap? Nagulat si Ate Bea ng isang segundo. Magiging ganito ba kagaling ang class president namin sa hinaharap? Teka, hindi. Ang Chew Group ay may isang anak na lalaki at isang anak na babae. Hindi ito ang kanyang prejudice, pero sa pangkalahatan, ang pagmamana ng negosyo ng malalaking pamilya, kung may anak na lalaki, ang anak na lalaki ang magmamana. Kahit gaano pa kagaling ang panganay na babae, hindi ganoon. Nagtanong si Ate Bea. Lumapit si Ate Bea, tinapik ang balikat ni Bella na nakayuko at naghahanap. Nakasuksok ang isang kamay sa bulsa, nagtanong siya, Class President, ano ang hinahanap mo? Nang marinig ni Bella ang boses na ito, nagulat siya. Paglingon niya, nakita niya si Ate Bea, ang school big sister, na maihalong pag-aalala. Kasabay nito, medyo nanginginig ang kanyang boses, naghahanap ako ng ruby ring. Ang kasama niyang babae sa tabi ay hindi na natiis, at kusa siyang lumapit para magpaliwanag, ito po ay singsing na mana ng pamilya ng class president, ipinasa mula sa lola ng pamilya Bella sa bawat henerasyon. Kagabi, bago namatay ang lola ni Bella, ipinagkatiwala niya ang singsing na ito kay Bella. Ngunit ngayong umaga, nawawala ito. Hindi na natiis ni Bella, lumuhod siya at umiyak. Ngayon, bumalik ako sa eskwelahan. Sana, aayusin ko lang ang bag ko at pupunta sa bahay ni Lolo para personal na ibigay sa kanya ang singsing na ito. Ngunit hindi ko inaasahan, pagkatapos ko lang magbanyo, pagbalik ko, nawawala na ang singsing. Nang marinig ito ng ibang mga kaklase, nag-umpisa rin silang magbigay ng mga ideya. Paano naman mawawala? Ninakaw ba? Bakit hindi na lang natin lahat suriin ang mga bag natin? Malaki ang tulong ng class president sa atin. Sige, magtulungan tayo sa paghahanap. Narinig ito ni Bella at lubos na naantig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngunit sa kasamaang palad, matapos ang kanilang paghahanap, wala silang nakita. Halos mawalan na ng pag-asa si Bella. Nagtanong si Ate Bea ng may malalim na pag-iisip, pwede mo bang sabihin kung ano ang nangyari noon? Dinilaan ni Bella ang kanyang labi, bumalik sa kanyang upuan, at kinuha ang isang kahon na kahoy. Ang gitna ng kahon na ito ay may nakakabit na sapphire, at ang kahoy sa paligid ay may iba't ibang detalyadong disenyo na inukit sa ginto. Kapag nilapitan, maaamoy pa ang amoy ng kahoy. Malinaw na mahalaga rin ito. Sinabi ni Bella, ito ay isang espesyal na laser box, kailangan ng partikular na paraan para mabuksan. Pinindot niya ang kahon ng ilang beses gamit ang kanyang mga daliri at bumukas ang kahon. Sa loob, may malambot na unan na pula ang kulay, may nakakabit na butas sa gitna, at ngayon ay walang laman. Huminga ng malalim si Bella, sinubukan niyang maging kalmado hanggat maaari. Kaninang umaga, kasama ko si Anton sa pagbalik. Noong abala ang language class representative sa pagkolekta ng assignments, tinulungan ko siyang mangolekta ng assignments, at pagkatapos ay dinala ko sa guro. Mabilis akong bumalik para ipagpatuloy ang pag-aayos ng aking bag pagkatapos, nagpunta ako sa banyo. Si Anton noon ay nakaupo sa upuan ko, sinabi niyang gusto niyang makita ang singsing. Pinayagan ko siyang tingnan. Pero hindi niya kayang buksan ang mechanical box, kaya pagbalik ko, ako mismo ang nagbukas para sa kanya. Ngunit nang buksan ko, nawawala na ang singsing. Si Anton, ang kapatid ni Bella, ay tumango bilang karagdagan, nakatayo ako sa upuan ko noon at hindi ako gumalaw. Ang ibang mga kaklase ay pwedeng magpatunay. Sinabi ng kaklase, tama. Nakita ko siya noon na may kinakalkal sa bag ni Bella. Hindi talaga siya umalis sa upuan niya simula pa noong simula. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Anton, parang alam niyang pinaghihinalaan siya ng lahat. Itinaas niya ang kanyang walang laman na kamay, alam ko ang iniisip ninyo.
Huwag niyo akong tingnan. Ang ate ko ang unang naghanap sa akin kanina. Nagreklamo si Anton, halos lahat ng bahagi ng katawan ko ay hinawakan, halos hubaran na ako. Narinig ito ni Bella at nakaramdam ng pagkabahala dahil pinaghihinalaan niya ang kanyang kapatid. Humingi siya ng paumanhin, Anton. Kumunot ang noo ni Ate Bea. Ngunit sa lahat ng nakikita, si Anton ang may pinakamalaking hinala. Kasi, hindi naman ipinagsigawan ni Bella na nakasuot siya ng singsing. Pero ayon sa ibang mga kaklase, hindi talaga siya umalis sa kanyang upuan. Kung gayon, sino kaya? Naalala ko na. Ito pala ang bagay na iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Ate Bea. Agad siyang lumingon sa iyo. Ikaw, nasa sariling memory palace, ay maingat na inaalala ang iyong sarili noon, sumusunod sa iyong mga ate at kay Lolo Miguel. Wala kang masyadong hilig, gusto mo lang makinig sa mga chismis, mas maganda kung may mga nakakagulat na balita. Noong nakadikit ka kay Ate Bea, sakto namang narinig mo ang chismis tungkol sa business queen na ito. Si Anton, kapatid ni Bella, ay hindi magandang tao. Kung hindi ako nagkakamali, ang pamilya Chu ay sobrang patriarkal. Si Lola Chu lang ang tunay na nagmamahal sa kanyang apo. Pero, kahit ganoon ang sitwasyon, mayaman pa rin sila, kaya binibigay pa rin nila sa anak na babae ang dapat ibigay sa panlabas. Lihim na tumango si Ate Bea. Totoo nga ang sitwasyon ng pamilya Chu. Si Anton, sa panlabas, ay mukhang masunurin, ngunit sa likod, napakaliit niya. Minsan, pinilit pa niya ang isang babae. Matagal na. May ganoon ba? Ang babaeng iyon ay mahirap, nakapasok lang sa pamamagitan ng scholarships. Dahil sa insidente na ito, halos masira siya. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na mag-report sa pulis, ngunit napansin ito ng scum na iyon. Ang babaeng iyon ay may ama na sugarol. Kinuha lang ng scum ang pera at itinapon sa mukha ng sugarol na ama. Siya ang nag-ayos ng bagay na ito. Kinabukasan, sa pilitang ipinaalis ng kanyang ama ang babae sa eskwelahan. At pagkatapos ay ipinagbili sa isang pamilya sa isang probinsya. Napatingin si Rhea kay Carlos, na sa kanyang paningin ay nagmula sa pagiging tao, tungo sa isang tambak ng basura. Ang taong ito ay talagang dapat nang mamatay. Hindi sapat na sinaktan niya ang isang babae, sinaktan pa niya ang ate niya. Si Carlos nga ang nagnakaw nito. Dahil ang walang kwentang taong ito ay nahumaling kamakailan sa campus queen ng katabing Key University, ngunit hindi siya pinapansin ng babae. Kalaunan, ang singsing na ito ay napunta sa kamay ng campus queen na iyon. Matagal na itong itinago kay Celine, at hindi niya kailanman nalaman ang totoo. Dahil sa insidenteng ito, ang kanyang posisyon sa pamilya, na dati nang hindi pinahahalagahan, ay lalong bumagsak. Pinilit pa siyang tumira sa isang maliit na attic na puno ng alikabo. Nang minsang ilabas ng campus queen ang ruby ring na ito para ipagbili sa isang auction, nakita ito ni Celine at tinanong si Carlos, doon lamang niya nalaman ang totoo. Ang tindi ng galit. Naalala ang mga naglabasang iskandalo ni Carlos sa social media noon, nagpa siya si Celine na ibunyag ang ilang bahagi ng kanyang karanasan sa pamilya Chen sa mga taong iyon, upang masigurong hindi maapektuhan ang kanyang pinaghirapang kumpanya. Pagkatapos ng serye ng mga investigasyon, direkta niyang natagpuan ang babaeng ipinagbili sa kabundukan. Ang babaeng iyon ay may hawak na ebidensya laban kay Carlos mula noon. Ang dalawang babae, na puno ng matinding galit, ay agad na nagkaisa. Direkta nilang ipinadala si Carlos sa kulungan. Dahil sa matinding paghihirap ni Celine noon, ang stock ng Chen Group ay hindi bumagsak kundi tumaas pa. Matagumpay niyang ginamit ang kanyang paghihirap bilang batayan para umakyat ng paunti-unti sa tagumpay. Tungkol naman sa babaeng iyon, siya ay naging chief secretary ni Celine sa hinaharap at nanatiling tapat. Narinig ni Rhea ang lahat ng ito at nakaramdam ng paghanga. Ngunit, ang mahalaga ngayon ay malaman kung sino ang salarin, pero nasaan ang bagay na iyon. Matagal nang walang sagot, kaya nagpa siya si Ate Rhea na gumawa ng paraan. Kaswal siyang sumandal sa pader, hinaplos ang ulo ng kapatid, tila lubhang nababahala, at nagbuntong hininga, Kiko, nahalughog na namin ang buong klase, sa tingin mo, nasaan kaya? Hindi mo pa naiisip kung paano sasabihin kay Ate Rhea. Ang iyong isip ay puno ng pagkabahala, ang bagay ay nakatago. Naalala mo na alam mo pala ang impormasyong ito noon. Minsan, umattend si Ate Rhea ng class reunion. Pagbalik niya,
ibinahagi niya na si Celine pala noon ay may malaking kasalanan, kaya inamin niya ang totoo. Naku! Ang singsing pala noon ay nakatago sa puwet ng lalaking iyon. Kusang hinawakan ni Ate Rhea ang kanyang puwet. Ang tindi naman ng lalaking ito. Sino ba ang makakaalam niyan? Ganoon din ang naisip mo. Dati, sa mga nobela lang niya nabasa na ang malupit na sundalo ay gumagamit ng ganitong paraan para magnakaw ng pilak. Ngunit hindi niya inasahan na isang araw may gagawa nito sa totoong buhay. Pero sa ganoong paraan, paano mo paalalahanan ang ate na ito? Nagulat si Ate Rhea. Hindi niya inasahan na makikialam ka pala. Ang bait talaga ni Kiko. Kung ibang tao, hindi sila makikialam kasi kahit sabihin pa, hindi naman paniniwalaan. Pero ang kapatid niya, alam niyang may tigre sa bundok, pero pupunta pa rin. Napakabait na bata. Hindi mo alam kung bakit ganoon ang tingin ni Ate Rhea sa iyo, puno ng pasasalamat. Pero hindi mo na inisip pa. Nang makahanap ng papel at panulat, nagsimula kang magsulat. Ang pagtulong mo ngayon ay hindi dahil sa pagkaawa. Kung tutuusin, ikaw ay isang taong isinantabi na ang hero complex at mas ginugusto ang isang immoral na buhay. Ngunit, tanda mo ang bawat kabutihang ginawa ng iba sa iyo. Minsan, tinulungan ni Celine ang pamilya Chen. Kaya handa kang bigyan siya ng pahiwatig sa tamang oras. Gayunpaman, kung hanggang saan ang magagawa nila pagkatapos ng paalala ay hindi nasakop ng iyong responsibilidad. Kung tutuusin, hindi mo naman pwedeng ibunyag ang lahat, kung hindi, paano mo ipapaliwanag ang pinagmulan ng iyong impormasyon? Si Celine, nakasubsob sa kanyang desk, umiiyak ng halos mawalan ng hininga. Mula nang mawala ang singsing, malinaw niyang naintindihan na kapag hindi niya ito nahanap, ang kanyang posisyon sa pamilya Chen, na dati nang hindi pinahahalagahan, ay lalong magiging delikado sa hinaharap. Mas masahol pa, baka maging mas masahol pa sa buhay ng isang katulong ang kanyang maranasan. Walang saysay ang pag-alo ng mga kaklase. Nang makita ang eksenang ito, wala silang nagawa kundi bumuntong hininga ng may pagkadismaya. Maaari lang nilang sisihin si Celine sa sobrang kamalasan niya. Si Carlos, na nagkukunwaring may pakialam, ay marahang tinapik ang likod ni Celine. Celine, huwag kang masyadong malungkot, sabi niya, baka may pag-asa pa ang lahat. Baka hindi mo naman talaga inilagay ang singsing sa kahon sa simula pa lang, baka sa ibang lugar mo ito nawala. Sinubukan niyang lituhin ang pag-iisip ni Celine. Mayroong isang psikolohikal na epekto, kapag paulit-ulit na pinagdududahan ng ibang tao ang iyong sinasabi, unti-unting magsisimulang pagdudahan ng sarili mo ang iyong mga alaala. Ito ang paraan na ginamit ni Carl. Kailangan niyang bawasan ang pagdududa. Imposible, sigurado si Ate Bea. 3 beses ko itong chinek, o higit pa, at inilagay ko sa kahon na kahoy. Pagkasabi niya, kinagat niya ang kanyang labi na parang nasasaktan, at muli siyang yumuko at umiyak. Iling-iling si Carl, walang magawa. Ate, huwag ka nang umiyak. Isang malinaw na boses ang narinig. Nagulat si Ate Bea. Dahan-dahan siyang tumingala. Isang tissue ang lumapit, marahan nitong pinunasan ang luha sa kanyang mukha. Nagpakita ka ng isang masunuring ngiti. Ate, ang ganda mo. Mas maganda ka kapag nakangiti. Napangiti si Ate Bea. Alam na niya na ito ang kapatid ni Ate Bea. Ang umiyak sa harap ng kapatid na mas bata sa kanya ay nakakahiya. Napakapilit niyang umiti nang biglang may inilagay sa kanyang kamay. Nagulat si Ate Bea. Ate, kumain ka ng candy. Maging masaya ka lang. Candy. Naramdaman ni Ate Bea ang parehong pakiramdam sa kanyang palad. Nakatakbo ka na pala habang siya ay nakatulala. Ate, tingnan mo, sabi ni Carl, tapos lumapit siya. Ang junior mo, kinomfort ka na. Tingnan ko kung anong candy ang binigay niya sa iyo. Nang marinig ni Ate Bea ang boses mo, hindi niya namalaya na mas humigpit ang kanyang hawak sa palad niya. Pinunasan niya ng 2 beses ang kanyang luha gamit ang kamay. Walang pakialam niyang binaliwala ang kamay ni Carl. Wala namang magandang tingnan. Pupunta ako sa banyo para maghilamos. Hintayin mo ako dito. Pagkasabi niya, tumakbo si Ate Bea papunta sa banyo. Nakita ang mabilis niyang pag-alis sa likod niya, bahagyang umiti ka. Tumakbo si Ate Bea papasok sa cubicle ng banyo. Ibinuka niya ang kanyang palad. Hindi pala candy ang nandoon, kundi isang piraso ng papel.
May naintindihan siya, kusang bumilis ang tibok ng puso niya. Binuksan niya ang papel. May 3 maikling pangungusap lang dito. Carl, hindi mo kailanman magigising ang isang taong nagkukunwaring tulog. Butas ng puwet. Kumunot ang noo ni Ate Bea. Anong ibig sabihin nito? May naintindihan ba ang maliit na kapatid na iyon? Nireregaluhan ba niya ako? Hindi inisip ni Ate Bea na ito ay isang kalokohan. Dahil pakiramdam niya, hindi ka naman ang tipo na gumagawa ng ganitong kalokohan. At hindi ka rin niya minamaliit dahil bata ka pa. Hindi kailanman itinanggi ni Ate Bea na may mga henyo sa mundong ito. Kung patuloy kang titingin sa makitid mong pananaw, marami kang mawawala. Ibig sabihin ba ni Carl, may kinalaman pa rin ba ang bagay na ito sa kanya? Hindi mo kailanman magigising ang isang taong nagkukunwaring tulog. Ibig sabihin ba, niloloko siya ni Carl? Maingat na inalala ni Ate Bea. Hindi gaanong nagsalita si Carl noon. Ang tanging sinabi niya ay hindi niya bubuksan ang kanyang mekanikal na kahon. Pero siya wala naman talagang nakita sa kanya. At hindi rin siya umalis sa kanyang upuan at bumagsak ang tingin ni Ate Bea sa salitang kibutas ng puwet. Alam niya na ang ideyang ito ay napaka-imposible. Pero kung talagang kayang buksan ni Carl ang mekanikal na kahon at inilagay ang fuse sa kanyang bag, sinamantala ang pagkakataon na itago ang singsing sa kanyang palad at hindi na kailangan pang umalis sa kanyang upuan. Kailangan lang niyang isaksak sa butas ng puwet para perpektong itago ang lahat. Namula ang mukha ni Ate Bea. Nagulat siya sa sarili niyang hula. May tao ba talagang kayang gawin ang ganito? Pero siya ay isang taong mas rational kaysa emotional. Bakit hindi posible? Ang planong ito ay ganap na kayang gawin. Kung talagang ganoon, kung gayon ang kilos ni Carl sa pagkakataong ito ay halos ganap na hindi iniintindi ang buhay ng kanyang ate. Pero ang pagmamahalan nila bilang magkapatid ay hindi naman talaga malalim. Sa katunayan, malaki ang pang-aapi ni Carl sa kanya noong bata pa siya. Kaya lang, sa kanilang pamilya, palagi nilang sinasabi na dapat tiisin ng ate ang kanyang kapatid. Kaya naman tiisin niya ito hanggang ngayon. Mas mabuti nang magkamali sa pagpatay kaysa palampasin. Dahan-dahang pinikit ni Ate Bea ang kanyang mga mata. Ano man ang mangyari, hindi naman mas magiging masama ang sitwasyon niya kaysa ngayon. Wala na siyang atrasan. Kung makasakit si Carl, makasakit na. Saka, masyado niyang kilala ang ugali ng kapatid niyang ito. Ang dahilan kung bakit tinatawag pa rin siya ng kalaban ngayon na ate, ay dahil may posisyon pa siya ngayon. At kapag nawala na ang huling proteksyon, inilabas ni Ate Bea ang cellphone na nakatago sa kanya. Dinyal niya ang isang numero. Lolo, huwag kang mag-alala, maibabalik ko agad ang singsing. Pero may problema ako dito. Pwede po ba kayong magpadala ng 3 bodyguard na kayang utusan ko? Kailangan po, sa pinakamabilis na paraan. Medyo matagal ang pagpunta ni Ate Bea. Pumasok na ang advisor at nagsimulang magturo. Halos makatulog ka na sa pakikinig. Walang duda, ang klase ang pinakamagandang paraiso para sa mga insomnia. Kung hindi dahil sa paminsan-minsang pagtusok ni Ate Bea ng tissue sa iyong noo, makakapagtanghal ka ng biglaang pagtulog. Teka, anong ginagawa ninyo? Biglang sigaw ni Carl, naakit ang atensyon ng lahat. Nagsisimula na ang palabas? Bigla kang nagising. Narinig ito ni Ate Bea at muling nasabi. Darating na, darating na. Kagagaling lang ni Ate Bea mula sa banyo. Umiti siya ng matamis at tinapik ang likod ni Carl. Kapatid, umuwi na tayo. Umalis na ba? Nagulat si Carlos. Akala pa niya, sa tapang ni Celine, hindi titigil ang babaeng ito hanggat hindi niya nakikita ang hinahanap. Ngayon, umuwi na pala. Ngunit nang makarating siya sa pasilyo at makita ang 3 matatangkad na nakaitim na bodyguard, naramdaman niyang may mali. Biglang nagbago ang kanyang mukha habang may naaalala at mabilis siyang tumakbo palayo. Si Celine, na may kaunting pagdududa, ay nawala na ang huling pagdududa. Agad na nagbago ang kanyang mukha, hulihin siya. Sandali! Ano ang ginagawa ninyo? Si Carlos ay mabilis na nahuli ng mga sanay na bodyguard. Naintindihan na niya na baka may naramdaman na si Celine. Ang kanyang sigaw ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng guro. Sandali! Sandali! Ano ang ginagawa ninyo? Celine, kumalma ka.
May ginawa ba si Carlos? Mabilis na lumapit ang guro at hindi sinasadya ay mas pinanigan si Celine. Lumapit si Celine at hinarangan ang kanyang daan. Sir, wag po kayong mag-alala. Ito ay personal na bagay. Gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay, matatapos din agad. Si Carlos, na nagrereklamo sa likod, Celine, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawa sa akin ito? Hindi ka ba naniniwala na magsusumbong ako? Tumaas ang kamay ni Celine sa likod niya, at walang awa siyang nag-utos, harangan ang kanyang bibig. Agad na kumilos ang mga bodyguard. Nanganga ang guro. Hindi ito parang personal na usapan, parang isang malaking kidnapping. Hindi niya naramdaman dati na ganito ka-dominate ang kanyang klase. Sobrang tuwa mo. Hindi nga siya tinawag na demonyong babae sa wala. Kahit noong bata pa siya, talagang may dating siya kapag naging seryoso. Si Carlos, na hawak ng 2 bodyguard, ay patuloy pa ring sinubukang sumuntok at sumipa. Ngunit hindi siya pinagbigyan ni Celine, direkta niyang sinampal ng 2 beses, dahilan para maging tulala siya. Sige na, dalian ninyo at ayusin ang bagay na iyan sa banyo. Kailangan ko pa itong dalhin para i-report kay Lolo Miguel. Natanggap na ng mga bodyguard ang utos. Bagaman medyo nakakadiri, magalang silang tumango, sige po, ginang. Nang makita si Carlos na dinala sa banyo, agad na narinig ang nakakapanindig balahibo na sigaw. Hindi nagtagal, isang bagong-bago at mainit-init pang ruby ring ang inilabas. Ang mga patak ng tubig sa ibabaw nito ay malinaw na naglinis na ng anumang dumi. Magalang na ibinigay ng bodyguard ang ruby ring. Bagaman nahanap na ang singsing at kumpirmado na ang hinala, hindi pa rin makangiti si Celine. Nilagay niya ang isang tissue sa kanyang palad, kinuha ang ruby ring, at maingat na ibinalik ito sa kahoy na kahon. Pagkatapos, hawak niya itong muli sa kanyang mga kamay. May utos si Lolo Miguel na mabilis nilang ibalik ang bagay. Hindi na nagtagal si Celine, kinuha ang kanyang bag at umalis. Ngunit bago umalis, tumingin siya sa iyo ng malalim, tanda na hindi niya makakalimutan ang tulong na ito. Napakadiyos ng serye ng mga pangyayaring ito. Lahat ng kaklase ay nanlaki ang mga mata sa nakita. Ito ba pa rin ang mahinhin na president ng klase sa kanilang alaala? Hanggang sa bumalik ang guro sa kanyang pwesto, saka pa lang sila nagbalik loob. Ngunit wala nang may balak makinig sa klase. Ang isip nila ay puno ng mga tanong tungkol sa nangyari. Sino ang magsasabi sa kanila? Kung ikukumpara sa iba, si Rhea, na alam ang buong proseso, ay lubos na nasisiyahan. Ganito pala ang sarap ng pagkain ng chismis mula simula hanggang dulo. Gusto ko. Hindi maiwasan ni Rhea na haplusin ang malambot na ulo sa tabi niya. Ang 2 araw na pagdating mo ay mas kapana-panabik kaysa sa kanyang buong buhay. Nag-umang ang bibig mo sa paghimas, at may pagkadiri mong tinulak ang kanyang kamay. Ate Rhea, huwag mo laging himasin ang ulo ko, hindi ako tatangkad. Alam mong late bloomer ka. Ngayon, 1.6 metro ka pa lang, pero pagdating ng high school, aabot ka na sa 1.8 metro. Bago ka pa tumangkad, kailangan mo pa ring maniwala sa mga pamahiin para mabuhay. Akala ni Rhea na inaalala mo pa rin ang sinabi niya tungkol sa iyong maikling binti, kaya medyo nahiya siya. Okay lang, hindi ka pa tapos sa growth spurt mo. Mahaba pa ang kinabukasan. Pag-uwi natin, sasamahan kita bumili ng gatas. Gusto ko ng yogurt. Pagdating sa pagkain, mapili ka. Okay, kahit ano pwede mong bilhin. Malumanay ang tingin ni Rhea. Tumunog ang bell para sa susunod na klase at pumasok ang bagong guro sa classroom. Ang maingay na classroom ay muling natahimik. Bukod sa malaking abala kaninang umaga, ang natitirang oras sa eskwela ay puno ng pagiging abala, hindi mo rin alam kung ano ang pinagkakaabalahan. Kapansin-pansin, akala mo ay magiging parang panaginip ang araw mo sa classroom, ngunit sa huli, natagpuan mo ang iyong sarili sa opisina ng guro, na parang panaginip din ang dahilan ay ang iyong pagiging lucky charm na bagong dating ay sobrang kapansin-pansin. Hindi mapigilan ng mga kaklase na laging lumingon habang nagkaklase at sa recess, kinakausap kanila. Sa pagkakaroon ng ganito ka-cute na kapatid sa tabi, hindi na rin masyadong nakakatakot si Rhea. Nang aksidenteng dumaan ang guro sa pasilyo ng klase sa ika-5 pagkakataon at makita ang eksenang ito, hindi na niya napigilan at namula ang kanyang mukha. Sa kabila ng pagpigil ni Rhea at ang pagrereklamo ng ibang kaklase, hinila niya ang lucky charm palayo.
Kapatid, ikaw na lang ang bahala sa sarili mo. Amen. Bakit naman nag-iinit ang gate ninyo at ako ang napinsala? Lalo na, pagdating mo sa opisina ng guro, nakita mo ang kalbong ulo ng head ng math department na hirap sa pag-solve ng isang problema. Nag-alok ka ng tulong at biglang naging mas nakakagulat ang sitwasyon. Nakaupo ka sa upuan, napapalibutan ng mga guro mula sa iba't ibang asignatura. Sa malayo, mukha silang piling-pili, pero sa malapitan, parang nag-aaway sila para sa pabor mo. Halika, little cutie, tulungan mo si teacher. Mayroon ka bang mas magandang ideya para sa problemang ito sa physics? Kayo, mga teacher ng physics department, anong nangyayari sa inyo? Hindi ba kami ang math department ang nauna? Umalis kayo. Huwag na kayo manggulo, mga lalaki. Sa wakas, nagkakainitan na sila, hindi ba? Kung gayon, huwag ninyo kaming sisihin. Mga kapatid, magdala ng maanghang na noodles, pakainin sila para makita nila. Kung kulang, manghuli kayo sa klase. Marunong ka pa palang magsagot ng mga tanong sa civil service exam. 14 na years old ka lang talaga? Anong nangyayari sa mundong ito? Dali, turuan mo kami. Good luck, teacher, sana makapasa ka sa exam. Sa opisina pagkatapos ng klase, maraming class representative mula sa iba't ibang klase ang dumating para magsumite ng mga dokumento. Nang makita ang eksenang ito, lumapit sila ng may pagtataka, at pagkatapos ay umalis ng nagtataka. Ayon sa ibang estudyante, pagbalik ng mga class representative, ang buong katawan nila ay nakasulat ng isang pangungusap. Sawa na talaga ako sa ganitong buhay, mas mababa sa matatanda at mas mataas sa bata. Tiningnan ito ni Rhea at nagmura. Gusto niyang tumakbo para iligtas ka, ngunit pinigilan siya ng ibang guro. Maglaro ka muna sa isang tabi. Si Rhea, nakadalasang maluwag, ngunit siya ay ang pinakapaborito ng mga guro. Bigla siyang naramdaman na parang damo lang. Nahirapan siyang maghintay hanggang sa matapos ang klase, at sa wakas ay nakahanap ng dahilan para hilahin ang kanyang kapatid. Tinanggap din niya ang naghuhusgang tingin ng mga guro sa opisina, na parang mga matatanda sa bahay na tinitingnan ang isang makulit na binata sa labas. Sa huli, nabuhay ka ng ayon sa kinasusuklaman mo. Huwag kailanman tumanggap ng anumang bagay mula sa mga estranghero. Sa pagkakataong ito, mga guro lang, pero sa mundong ito, maraming sweetened bullets at maraming manloloko. Huwag kang maging kampante. Pagkatapos ng klase, inakay ka ni Rhea sa daan pa uwi sa villa. Nakaraang beses ay nagmaneho sila, pero ngayon, plano niyang lakarin ang daan kasama ka. Para kung may mangyari sa hinaharap, direkta ka nang makakapunta sa kanyang villa. Ang paglalakad ay abuti ng mga 10 minuto, nakakatipid din ng oras. Ang iyong mga kamay ay puno ng mga snack na ibinigay ng mga guro. Kinuha mo ang isang pakete ng maanghang na noodles at inabot kay Rhea. Kain tayo, Ate Rhea. Sapat na ang snacks para busog, makakatipid pa sa take-out. Pag-uwi, makakatulog agad. Ikaw ba ay isang salted fish? Kumain, matulog, kumain. Napabuntong hininga si Rhea. Sa ugali ng mga guro, makikita na ang kanyang kapatid ay tunay na henyo. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay may problema. Bilang ate, naramdaman ni Rhea na kailangan niyang panagutan ang pagwawasto nito. Kinuha ni Rhea ang mga snack mula sa iyo, nilinis ang kanyang lalamunan, at seryosong sinabi, kapatid, kailangan mong malaman, sa mundong ito, ang pagkakataon ay para sa mga handa. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang pagkakataon, makukuha natin ito. Tama. Kaya naman, kung wala kang pagkakataon, huwag kang maghanda. Hindi sigurado na may resulta ang pagsisikap, pero siguradong komportable kung hindi ka magsisikap. Habang kumakain ng chips, matindi kang tumango, tama ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Hindi sumuko si Rhea. Bilang mabuting kabataan sa bagong panahon, kailangan nating magtatag ng magagandang pagpapahalaga sa buhay. Halimbawa, magtakda ng malaking mithiin, magkaroon ng malaking moralidad, maging mahusay at balikat ang malaking responsibilidad. Patawad, nagpapahiya talaga sa mundo. Ang buhay ko, walang malaking ulan, puro kalokohan, puro pagkapariwara, puro breakups. Pakiramdam din ni Rhea na sisirain mo ang kanyang big house, kanyang pag-asa. Sinimulan niyang mag-isip ng husto para sa pilitang iligtas ka. Bukod pa rito, napakalupit ng mundong ito.
Kung hindi ka magsisikap, sasaktan ka ng mundong ito ng matindi. Huwag kang mag-alala, Ate Rhea, tanda ko na. Magsisikap ako at magpupursige, edi wow. Kung susugod ang mundo, walang saysay dahil wala akong laban. Napasigaw si Rhea sa tabi, ang sakit. Nako, baka nababaliw na si Rhea sa pag-aaral? Ate, anong nangyari? Tatawag na ako ng 911. Humanda ka. Wala, nabara lang ang lalamunan ko. Naglakad sila pauwi ng paesi-esi. Nang malapit na sila sa villa, isang lalaki na may edad na at nakaupo sa sulok ng pader, naglalaro ng cellphone, ang biglang tumayo at lumapit sa iyo. Agad na humarang si Rhea sa harap mo, kumunot ang kanyang noo, alerto. Ano ang gusto mong gawin? Ang lalaking ito na medyo kalbo na at mukhang mabait ay kumuha ng 2 candy mula sa kanyang bulsa. Umiti siya ng magiliw sa kanilang dalawa, hello mga bata. May candy si Tito. Gusto niyo bang makipag-usap kay Tito?